Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Kabanong, itago niyo na lang ako sa pangalang Laika. 35 years old. Magsisimula ang aking kwento nung nagpunta ako sa isang camping retreat. Hindi lang para makapag-reflect ng aking sarili, kundi para na rin makapagsimula ng panibagong buhay. Dati akong laman ng mga malalaswang disco bar na panay ang pag-inom, pagmumura, pagyoyosi at pakikiapid. Subalit nang malaman kong meron akong stage 2 pancreatic cancer, ay dito na nagsimulang magbago ang aking buhay. Sinimulan ko yon sa isang retreat. Pinili ko ang pinakamalayo at pinakaliblib na lugar dahil gusto kong malayo sa katoksikan. Sa unang araw ko doon ay naging maayos naman ang pananatili ko sa nasabing lugar. Pero makalipas ang ilang araw sa pag-ikot-ikot ko ay meron akong nadiskubring lihim na silid sa isang yungib na nasa ibaba ng ilog. Sakop pa rin ito ng retreat area. At doon may makikita kong isang kakaibang nilalang na magpapabago ng aking buhay. Mga kabangers, mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Kabanong, tahimik ang buong biyahe. Ilang oras na akong nasa kalsada. Kapansin-pansing wala na akong kasabay na iba pang sasakyan. Bingin-bingin na ako sa katahimikan. Kaya sinadya kong lakasan para mas malakas kong marinig ang ugong ng kotse. Bahagya ko rin binuksan ang sliding window ng sasakyan sa tabi ko para mas marinig ang ingay sa labas. Parang musika tuloy ang paghampas ng hangin sa mga sanga ng punong kahoy na nasa gilid ng daan. Napasinghap ako at ninamnamang malamig na simoy ng hangin. Natigilan ako nang makarinig ng kakaibang boses galing sa likod ng aking isipan. Ang sinasabi ng tinig, "Bakit dito ka pa nagpunta, Laika?" Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba o ako mismo ang bumubulong nun sa sarili ko. Napaismid na lang ako at nagpatuloy sa pagbabiyahe. 2 buwan pa lang ang nakakalipas mula nang malaman kong may stage 2 pancreatic cancer ako. Noon, lahat ng oras ko ay ginugol ko sa mga bar, sa halos gabi-gabing pag-iinom, pagsisigarilyo, at kung ano-ano pang makamundong kalayawan maliban sa paggamit ng iligal na droga. Dahil sa pagbabar, ay hindi ko na rin mabilang sa mga daliri ko sa kamay at paa kung ilan na rin ang naka-one night stand ko. Maswerte lang din dahil hindi ako nadadapuan ng sakit na may kinalaman sa ganoong gawain. Masaya ako noon dahil sa pag-aakalang ito ang totoong kalayaan. Pero nang malaman ko ang sakit ko, parang biglang tumigil ang mundo. Para akong huminga ng huling beses at simula noon gusto ko nang magbago. Kung may natitira man akong panahon, gusto kong mapayapa. Kaya narito ako ngayon, papunta sa isang retreat house sa Baryo Liwanag. Isang lugar na halos wala sa mapa, pero pinili kong puntahan dahil sa pangako nitong kapayapaan. At pagbabalik loob sa Diyos bago man lang niya ako kunin. Kahit papaano ay nangangarap din naman akong makapunta sa langit at hindi sa impyerno. Kung talagang totoo man ang mga yon. Sa totoo lang kasi, Kabanong, naniniwala ako sa Diyos pero hanggang doon na lang yon. Ngayon ay gusto kong lumalim ang paniniwalang yon, kaya nagdesisyon na ako para sa sarili ko. Bago pa mahuli ang lahat. Habang patuloy sa pagmamaneho, pansin kong palayo na ako ng palayo sa kabiasnan. Wala nang signal ang cellphone ko at ang daan ay unti-unting nagiging makipot na nababalot ng mga lumang punong kakaiba ng tingnan kung malawak ang imahinasyon mo. Ang mga anino na mga ito,
ay parang mga kamay na nakayuko mula sa langit. Tila mga nilalang na nag-aabang akong sakmalin. Pero hindi ko yon pinansin. Nagdire-diretso lang ako at pagliko ko sa isa pang kurbada ay napansin kong may lalaking nakatayo sa gilid ng kalsada. May buhat siyang mga panggatong sa balikat. Pawisan pero matikas. Moreno siya, may matipuno at pangprobinsyang tindig. Ganitong-ganito ang mga tipo kong lalaki. Katulad siya ng mga kalalakiang nakaka one night stand ko noon. Ang kaibahan nga lang ay medyo marungis ang lalaki. Nang makita niya ako ay napaangat siya ng muka na parabang nangangamusta. Dahil doon ay napahinto ko saglit para na rin makapagtanong. Dahil wala ng signal kaya hindi ko na rin makita kung saan ako dadalhin ng GPS. Kuya, excuse me lang. Pwede ba magtanong sa'yo? Ha? Oo naman. Walang problema. Pero wag mo na akong tawagin kuya. 35 pa lang naman ako eh. Ay, pasensya na. Magkaedad lang pala tayo. Mukha na ba ako matanda? Hindi naman. Nakasanayan ko lang din kasi. Alam mo na, pagalang lang. Balik tayo rin sa itatanong ko sana. Kung okay lang. By the way, ako si Laika. Sige. Ako naman si Jem. Anong tanong mo nga pala, miss? Nasa Baryo Liwanag na ako, di ba? Ito bang daan na tinatahak ko ang papunta sa retreat house? Oo. Papunta nga yung daan na yan. Pero, miss, sigurado ka ba talaga na pupunta ka sa lugar na yon? Oo eh. Bakit naman hindi? May problema ba? Wala naman. Pero, hindi kasi yun basta lugar na pinupuntahan ng mga katulad mo eh. Bakit naman? Sa retreat house na sinasabi mo, may mga kwento-kwento na kumakalat dun eh. At hindi siya maganda. Mga multo-multo ba? Actually, nabasa ko na yon at napanood sa ibang videos na mga nagpunta ron. Hindi naman ako takot sa mga multo. At saka hindi ako masyado nagpapapaniwala sa mga ganyang klase ng kababalaghan. Hindi multo. Mas masahol pa. Maraming hindi nakabalik mula ron. May mga napapabalitang nawawala tuwing kabilugan ng buwan. Yung iba, natagpo ang punit-munit na ang katawan na parang nilapa. Talaga? Biro lang. Tinitesting lang kita, Laika. Pero mukhang matapang ka naman eh. Loko ka rin Pero kinabahan ako sa sinabi mong yan Kalimutan mo na yung sinabi ko. Pero mag-iingat ka pa rin Kasi naririnig ko ron na may kakaibang araw sa retreat house na yon. Siyempre, sa isang dayuhang katulad mo, lalo na't hindi ka taga rito, dapat talaga na mag-ingat ka. Salamat sa concern, kuya. Jem. Yan talaga real name mo? Oo, Jem de la Cruz. Salamat ulit, Jem. Pero kahit may kung anong kababalaghan man doon, mas kailangan ko to para sa sarili ko. Nakipagkamay ako sa kanya, Kabanong, at naramdaman ko kung gaano kainit ang palad niya. Magaspang yon pero lalaking lalaki. Tila nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa sa simpleng paghawak niya. Isang pamilyar na init na matagal ko nang hindi nararamdaman. Basta kapag may narinig kang umiiyak sa gabi, huwag kang lalapit Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Mag-focus ka lang sa sarili mo. Hanggang sa maging okay ka na. Kung ano man yung pinagdaraanan mo ngayon sa buhay, sigurado ko malalampasan mo yung mga yan. O sige, Laika. Ingat ka Opo, Tatay Jem. Hindi po ako magpapauto sa mga multo. Sige na't maiwan na kita dyan. Siya nga pala, pagkatapos mo mag-retreat, kung gusto mong gumala dito sa lugar namin pwede ako maging tour guide mo. Talaga? Oo, sa unang araw ililibre ko na lang. Basta sa pangalawang araw o pangatlo, hindi na Gusto ko yan. Pero paano kita makokontak? Wala naman signal dito sa area nyo Address ko na lang para makadirekta kang makapunta sa akin. Hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pang kunin ang address ni Jem. Pagkatapos ay nagpaalam na talaga kami sa isa't isa. Habang lumalayo ang kotse ay hindi ko maiwasang mapatingin sa side mirror. Nakita ko pa si Jem na nakatayo sa gitna ng daan habang nakatingin lang sa direksyong tinatahak ko. Hindi siya gumagalaw na parabang may gusto pang ihabol na sabihin. Napakibit na lang ako ng balikat saka nagtuloy-tuloy na sa pagdadrive.
Creepy lang siguro talaga yung lugar, kaya ganon kung makipag-usap yung Jem sa akin. Pagdaan ng higit 3 kilometro ay napansin kong nag-iba ang tanawin. Wala na mga bahay at talagang puro kagubatan na lang ang nakikita ko. At doon ko nakita at nadaanan ang kakaibang mga sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada. Karamihan sa mga yon ay kalawangin na, sira-sira at tinutubuan na nga ng mga damo-damo. Halata na matagal nang iniwan ng ilan nga at parang dekada na yata. Bakit ang daming mga sasakyan dito? Parang sayang naman, mukhang magaganda yung iba. Ang weird ah. Saglit kong inihinto ang sasakyan at isa-isa kong tiningnan ng mga ito. Hindi lang pala mga kotse ang naroon dahil may nakita rin akong mga lumang jeep na wala ng mga gulong. Ilang mga motor at tricycle na natabunan na ng mga tuyong dahon at mga bisikleta, kasama na rin ang iba pang mga gamit tulad ng bag, lamesa at mga upuan. Abandoned area, I guess. Bigla ko na lang naramdaman na parabang may kung anong lamig na dumaloy sa bato ko. Dahil dito ay nagtuloy-tuloy na ako sa pagmamaneho. Hanggang sa ilang minuto pa ay napansin kong tila nagtapos na rin ang sementadong kalsada. Sa unahan ng daanan ay may lumang tulay na gawa sa kahoy. Napatingin ako sa itaas nito dahil meron akong nakitang nakasulat. Delikado. Hanggang dito lang ang sasakyan. Malamang hindi naman kasya dyan sa tulay ang kotse ko. Ang creepy naman ng pagkakasulat, parang horror ang datingan. Pero medyo interesting tong lugar ah. San kaya ako pwede magpark? Iginilit ko na lang ang sasakyan na malapit-lapit sa tulay. Kinuha ko ang aking backpack. Sinarado ang kotse at nagsimulang maglakad papunta sa tulay. Ayon sa lumang mapa na nasa kanan, 1 kilometro lang daw mula rito ang retreat house. Okay, this is it, likes. Wala na talagang atrasan to, girl. Kahit anong mangyari, huwag kang uuwi hanggat hindi mo natatapos tong retreat for yourself. Habang naglalakad ay naririnig ko ang tunog ng tubig sa ilalim ng tulay. Malamlam ito na parang may bumubulong. Napayuko ako at sinilip ang ilog sa ibaba. Malalim ito at madilim na parang walang hangganan. Bigla tuloy akong nangilabot at nang ma-realize kong maliban sa akin ay wala ng ibang tao sa lugar, medyo nakaramdam ako ng kakaiba. Sumagi na lang sa isip ko ang mga sinabi kanina ni Jem. Kalma lang, Laika. Retreat tong pinuntahan mo, di ba? Hindi survival horror. There's nothing to worry about. God is with me. All is well. Nagmadali na ako hanggang sa makalagpas sa tulay. Nadaanan ko ang wishing well at pagkatapos ay isang lumang gusali na sinasabi sa mapang naroon na gusali ng mga madre. Pero napaismid ako dahil ni isa ay wala naman akong nakita. May tao ba talaga sa lugar na to? Parang papunta yata ako sa Encantadia nito ah. Masyadong misteryoso tong place. Nagtuloy-tuloy pa ako sa paglalakad at makalipas ang higit 15 minutos ay nakita ko na ang mga sinasabing retreat house. Unang sumalubong sa akin ay ang amoy ng lumang kahoy at alikabok. Ang buong lugar ay napapaligiran ng mga punong akasya. At sa harapan ay may malaking krus na kalawangin na tila matagal nang nakatirik. Ang gusali ay 2 palapag. May mga sirang bintana at pinto. At sa malayo ay parang may sumisilip na anino mula sa loob. Hindi ko yung binigyan ng pansin, Kabanong. Pero nang marinig kong may mga tao, agad akong nakahinga ng maluwag. Nakapwesto silang 5 sa veranda kaya lumapit ako roon. Uy! There's a new girl in town, oh! Hi guys, I'm Kyla. Nagre-retreat din ba kayo? Yup! Ako si Lucy. Ito naman si Purper, Buena, Diaz at si Tardes. Mag-uumpisa pa lang daw ng program bukas kaya magpa-register ka na para makasabay mo kami sa orientation. Wow! Nice to hear that, guys. Buti naman at meron din palang ibang tao. Ang akala ko ako lang yung nagkamali ng booking eh. Nagtawanan sila pero kahit papaano, naramdaman kong hindi na ako ganun kalungkot. Habang nakikipagkamay sila isa-isa,
ay dumating ang isang matandang babaeng madring matangkad pero maputla at may suot na itim na belo. Maigpit ang tingin niya na parabang laging may hinahanap na mali. Nagtatawanan pa nung unang mga kasama ko, pero nang sawayin sila ng madre ay natahimik kaming lahat. Wala talagang nagsalita dahil yun ang bili na matandang babae na nagpakilala bilang si Sister Alisa. Marami siyang ipinaliwanag at saka ko lang napagtanto na yun na pala ang orientation. Hindi kami nakapagtanong dahil ayaw niya na may ibang magsasalita habang nagpapaliwanag siya. At nang matapos na ay saka siya nagpataas ng kamay sa mga may katanungan. Pasensya na po, Sister Alisa. Tama ho ba ang pagkakaintindi ko na wala nang lalabas ng kwarto kapag alas 7 na ng gabi? Walang mag-iingay at walang sino man ang lalapit sa ilog? Follow-up question po, sister. Bakit po bawal po kaming magpunta sa ilog? Sayang naman kasi. Parang doon po yata yung pinakamagandang view rito eh. Nabigla kaming lahat sa sinabi ng madre. Pag alis na matandang babae, ay nagkatinginan na lang kami na halatang gulat na gulat pa rin. My God! Sinabi talaga yun ni Mother Sister Alisa? Or nagkamali lang ako ng pagkakadinig? Sinabi niya talaga yun. Hindi ka nabibingi, Lucy. Dahil narinig din naming lahat eh. Diba? Buena, Diaz, Tardes, Laika? Oo. Mas okay na pakinggan na rin siguro natin siya. Umiwas na lang muna tayo sa ilog kung ayaw nating mangyari sa atin yung mga sinabi ni Sister Alisa. Mali naman talaga natin na sobrang lalim ng tubig. Kahit gaano pa tayo kagaling lumangoy, malulunod nga tayo at mamamatay. Sabagay, may point ka naman. Ayaw ko pang mamatay eh. Ako rin. Nagpunta ako rito para maliwanagan at ma-appreciate ang buhay. Hindi ang mamatay, no? Why is it easy for all of you to say mamamatay? Nakakakilabot kaya pakinggan, kaya please, stop it na guys. I'm sorry, Lucy. Sure, no problem. So, tara na guys sa loob dahil baka magalit pa si Miss Minchin. I mean, si Mother Sister Alisa pala. I'm sorry, Lord. Nagiging bad na naman ako. My God. Napailing na ako habang pasimpleng natatawa sa mga sinasabi ni Lucy. Pagkatapos ay isa-isa kaming pumasok sa loob ng nilulumang establishmento. Sa mga lumipas na oras, naging maayos naman ang pananatili namin sa loob ng retreat house. Masungit lang si Sister Alisa pero maasikaso siya sa lahat. Sinisiguro niyang matutugunan ang pangangailangan naming lahat kaya natuwa rin ako sa kanya. Kinagabihan habang nasa kwarto at nagpapahinga ay naririnig ko pa rin ang tunog ng ihip ng hangin sa labas. Nakabukas kasi ang bintana dahil ninanamnam ko talaga ang lamig nito. Nilabas ko ang cellphone. Walang signal siyempre. Kaya binuksan ko na lang ang maliit na rosaryo na ibinigay sa akin ng nanay ko noon. Para sa bagong simula, Lord, help me na matapos ko tong pinangako ko sa inyo. Alam ko po na saganang akin lang, wala akong kakayahan o madali akong maagaw ng tukso. Pero I trust your process. Sa'yo ko na po ipinagkakatiwala ang lahat. Bigyan mo pa po ako ng lakas para magawa ko pa ang mga bagay na dapat kong gawin bago mo po ako kunin. Napaiyak ako dahil alam kong anumang oras ay maaari na akong mamatay dahil sa sakit ko ngayon. Hindi na rin naman ako umaasang gagaling pa. Pero ang gusto ko lang talaga ay matapos ko na ang mga bagay na dapat ko pang gawin habang may oras. Gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos ng panalangin at pag-iyak. At bago pa ako tuluyang makatulog, narinig ko ang mahina at halos pabulong na iyak ng mula sa labas na boses ng isang bata. Nanlaki ang mga mata ko dahil naalala ko ang ilang mga sanggol na pinalaglag ko. Napabalikwas ako ng bangon at nagpalinga-linga sa paligid. Pero wala naman akong kasama sa kwarto. Paglipat ko sa bintana, sinilip ko ang madilim na kapaligiran sa labas. Walang tao. Pero naroon pa rin ang boses ng mga sanggol na nag-iiyakan. Pinarurusahan niyo na po ba ako, Lord? Bakit ko po naririnig ang mga to? Mas lalo kong kinilabutan dahil biglang lumalim ang pag-iyak ng mga sanggol hanggang sa maging tila pag-ungol na ito.
Pagaralgal na parang pilit maging boses bata kahit halatang halimaw yon. Nanginginig ang kalamnan ko at napatras. Pero bago ko patuluyang maisara ang kurtina ay may napansin ako sa mga kapunuan. Mga pares na mga namumulang mga mata ng bata. Sabay-sabay yung kumukurap-kurap hanggang sa lumantad sa dilim. Ganun na lang ang takot ko nang makita ang napakaraming tiyanak sa sanga-sanga ng mga puno. Napahiyaw ako sa takot at napasiksik sa kama hanggang sa marinig ko na lang na meron ng pakalabog na kumakatok sa pinto. Ilang saglit pa ay bumukas na yon at pumasok si Sister Alisa, hawak ang susi. Kasunod niya ang isang matandang lalaking ngayon ko lang nakita, pati sina Lucy at Purper. What happened to you, girl? Sa lakas ng boses mo, it scared me, you know? Sorry guys, nakaistorbo ba ako? Hell yeah! Pati yata natutulog na kung anong multo sa lugar na to, nagising mo rin, girl. Don't do that again, okay? Pasensya na kayo. Sorry po, Sister Alisa. Tinamaan lang ako ng tingin ni Sister Alisa habang ang iba pa ay napapailing na lang. Pero ang mas nagbigay sa akin ng kakaibang impresyon ay ang matandang lalaking ngayon ko lang nakita. Hindi ko masabi kung ano, pero ramdam ko talaga na merong kakaiba sa kanya. Nagtaka pa ako dahil paglabas ni na Sister Alisa at ng iba pa ay nagpaiwan ang manong. Mawalang galang na po. Pwede po bang lumabas na kayo, Manong? Matutulog na po kasi ako. Mas makabubuti kung di mo bubuksan ang bintana lalo na kapag gabi. Opo. Hindi na ako natapos sa pagsasalita ka, Banong, dahil lumabas na rin kagad ang silidang nasabing matandang Ginoo. Ni hindi man lang siya nagpakilala sa akin. Kaya pagsara ng pinto ay napabuntong hininga na lamang ako habang napapasign of the cross. Pagkatapos ay muli akong nanalangin bago matulog ng mahimbing. Hindi ako nakatulog na maayos nung gabi. Bawat kaluskos kasi at bawat ihip ng hangin na tumatama sa bintana ay parang nagiging bulong ng mga kaluluwang naglalakad sa paligid ng lumang retreat house. Hindi ko alam kung takot lang ba o may totoong presensyang nandoon. Hindi naman ako matatakotin, pero bakit parang pagdating ko sa lugar na to ay maraming ang kababalaghang nangyayari sa akin. Mukhang tama talaga ang sinabi ni Jem sa akin. Pagbangon sa kama ay saka ko lang napansing basa ang likod ko dahil sa pawis. Nagpalit na lang kagad ako ng damit bago sumilip sa bintana. Naroon ang iba sa labas at nag-uusap-usap. Normal lang ang lahat. Pero sa loob-loob ko, parang may bumubulong na kakaiba. Parang may hindi tama sa lugar na yon. Lumabas na ako ng kwarto at nagpunta sa kinaroroonan nila. Sinalubong ako ng ngiti ni Purper at Lucy habang ang iba ay abala sa kung ano. Medyo late ka nang gumising, Laika. Hindi ka siguro masyadong nakatulog kagabi, no? Oo nga, tama ka dyan. Hindi nga ako masyadong nakatulog. Namamahay siguro ako. Hinihintay ko nga kung sisigaw ka ulit eh. Medyo nag-worry din kasi ako sa'yo kagabi. Parang takot na takot ka. May nakita ka ba o naramdaman ka kakaiba? Wala naman. Don't tell us na eme-eme mo lang yung pagsigaw-sigaw mo last night, Pero to tell you honestly, medyo eerie talaga yung place na to. Ako nga rin kagabi, I heard some strange noises. Nai-imagine ko tuloy na parang may mga aninong dumudungaw sa bintana ng kwarto ko. Kaya nagtalokbong talaga ako, I swear to God. Kayo talaga mga babae, ang lawak masyado ng imagination nyo. Baka hayop lang yung narinig mo, Lucy, katulad ng mga pusang ligaw o daga. Kasi yung lugar na to sa luma, baka pinamamahayan na ng mga ganong hayop eh. Ngumiti ako ng pilit, pero deep inside, alam ko sa sarili kong may something strange talaga sa lugar na yon. Ilang saglit pa, habang nagpapatuloy ang pagkukwentuhan namin, ay tumunog na nga ang bell. Dahil dito ay bumalik na kami sa loob. Dahil ako ang nahuling pumasok, napansin ko ang matandang lalaki kagabi na naglalakad papunta sa kung saan. Hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin dahil medyo nagmamadali. Pagdating sa chapel hall, ay doon namin nakita ulit si Sister Alisa.
Nakatayo siya sa harap ng krus at tila nagsisimula ng maikling panalangin bago magalmusal. Pagkatapos ay narinig kong sinabi niya na ang retreat na ito ay hindi lang pagpapahinga ng katawan at kaisipan, kundi isang paraan ng paglilinis ng kaluluwa. Sa lugar na ito raw ay matatamasa namin ang katahimikang inaasam namin mula sa maingay na mundo. Sa huli ay may nabanggit siyang nasabi naman na kahapon sa orientation. Tapos nagbago na naman ang hilat siya ng kanyang pagmumuka na parang galit. Dahil dito ay napatingin ako kay Purper at Lucy na tila nagbubulungan. Sina Buena, Diaz at Tardes kasi ay parang sincere na sincere sa pakikinig sa madre. Nakinig lang ako sa dalawa habang ang tingin ay nasa madre. Ang weird niya, no? She's always like a mad dragon. Kanina lang ang hinahon niya tapos parang galit agad. Baka pagod lang. Sa lawak ba naman ang lugar na to eh. Tapos halos dalawa lang yata sila ni Mang Vincent yung nag-aasikaso. Hindi ka ba may stress at magagalit agad? What the F? Basta, there's something off about the old mother-sister woman blah blah blah. Hindi tuloy siya nagmumukhang madre sa paningin ko. Mas witch pa siyang tingnan eh. Sorry po Lord, forgive me. Nasa retreat nga pala ako, my gosh. Pasimpleng nagtawanan ng dalawa kaya napangiti na rin ako kabanong. Pero sa kabilang banda, napaisip din ako sa mga sinabi ni Lucy. May kakaiba rin talaga kay Sister Alisa. Same vibe sila nung matandang lalaki na tinawag namang Vincent ni Purper. Maya-maya pa, nang matapos ang dasal, sabay-sabay kaming pumunta sa mess hall. Pasimple akong napatakip ng ilong dahil sa amoy luma ang lugar. Pero sa kabilang banda ay maayos naman. Doon ko formal na nakilala si Mang Vincent. Isa pala sa mga caretaker ng retreat house. Doon ko lang din siya nakita na matagalan at mas napansin ko ang itsura niya. Matanda na siya, puti na pala ang buhok at may kakaibang kumpas ng katawan. Para talaga siyang laging nagmamadali na parang may kung anong tinatakasan o tinataguan. Bumati kaming lahat sa kanya ng magandang umaga. Tumango lang siya at seryoso kaming pinagmasdan. Kumain kayo ng maayos at magpakabusog. Kung mag-iikot-ikot kayo mamaya, huwag kayong lalabas ng compound at huwag magpupunta sa masukal na parte, lalo na sa ilog. May mga mabababang ilog dito pero delikado pa rin paliguan. Kaya pakiusap lang sa inyo. Huwag na kayong magtangkang pumunta. Tumango kami pero napatingin ako sa kanya. Nang magtagpo ang mga mata namin ay may naramdaman akong kilabot lalo na nang mapansin ko ang pangingitim ng ilalim ng mga mata niya. Parang may kung anong takot na humihila sa akin. Akala ko rin tuloy ay may kumislot sa kanyang panga kaya umiwas na kagad ako ng tingin. Ano yung nasa panga ni Mang Vincent? Pasimple ko siyang pinagmasdan ulit pero wala nang nakita kung anong gumagalaw-galaw sa kanyang panga. Napabuntong hininga na lang ako dahil naisip kong imahinasyon lang ito. Pagkatapos ng pagkain ay tinalakay na ulit ni Sister Alisa ang tungkol sa reflection activities. May mga nakahandang journal, dasal at meditation sessions. Pero dahil sanay ako sa ingay ng syudad, hirap ako makiramdam ng katahimikan. Kaya na magkaroon ng kalahating oras na break session ay naisip kong maglakad-lakad muna sa palibot ng lugar. Napaka-presko ng hangin sa labas dahil sa mga punong mayayabong. Nakakaginhawa talaga ang katahimikang bumabalot sa lugar. Pero kahit anong ganda ng paligid, may nakatagong misteryo sa bawat sulok ng retreat area. Hindi ko lang pinapansin habang naglalakad, pero pakiwari ko ay may nagmamanman sa akin. Nagtuloy-tuloy ako hanggang sa marinig ang lagaslas ng ilog. Sumagi sa isip ko ang sinabi ni Mang Vincent na huwag bababa roon. Pero dahil may katigasan ang ulo ko, kaya hindi ako nakinig. Ginawa ko pa rin ang bawal. Na-curious kasi ako. May nakita kong isang lumang kubo malapit sa gilid ng ilog. At may daang pababa na halatang sinadyang gawin. Akala ko ba bawal bumaba sa ilog? Pero bakit may kubo tapos may daan pa pababa? Ano kayang meron sa baba nito?
Matingnan nga. Miss Laika! Uy! Mang Vincent! Saan po kayo papunta? Bakit may dala po kayong mga Hindi panggatong? ba't pinaalalahanan ko na kayong bawal dyan magpunta sa ibaba ng ilag? Madulas dyan at baka madisgrasya ka pa. Gagawan mo pa kami ng problema rito eh. Pasensya na po. Sorry po talaga, Mang Vincent. Na-curious lang ako kung anong meron sa ibaba. May kubo kasi sa banda ron eh. Dahil sa kuryosidad ng pusa, kaya siya napahamak. Po? Hindi lahat ng nakikita na maganda ay maganda talaga, iha. May mga bagay na mas mabuting hindi na nakikita. Hindi ka dapat na parito kung di ka marunong sumunod sa mga patakaran. Sige na, bumalik ka na ron dahil magsisimula na yung pangalawang session nyo ng refleksyon. Sige po. Pasensya na po, Mang Vincent. Tumalikod na ako at naglakad palayo kabanong. Pero kalaunan ay nilingon ko rin ulit ang matandang lalaking caretaker. Naglalakad na siya patungo sa direksyon ng kubo. Kinagabihan, matapos ang session ng reflection sa buong maghapon, ay dumiretso na kami sa mess hall para mag-dinner. Nagpatuloy ang kwentuhan hanggang sa matapos kami. Mayang-maya lang ay nagsarili na ulit sina Buena, Diaz at Tardes. Si Lucy at Purper naman ay di ko na rin alam kung saan nagpunta dahil pagkatapos kong magbanyo ay nawala na sila. Dahil nagpapababa ako ng kinain kaya naglakad-lakad muna ako sa pasilyo. Hanggang sa makita ko si Purper sa isang gilid na nagbabasa ng Biblia. Uy, nandyan ka pala. Pasensya na at baka naistorbo kita. Maingay yata yung yabag ng paa ko. Hindi naman. Di nga kita halos napansin kung hindi ka nagsalita eh. Ganun ba? Nagbabasa ka pala ng Bible. Buti na pagtsatsagaan mo, no? Ako nga kanina dun sa session, antok na ako. Mahilig kasi talaga ako magbasa. At mukhang interesante tong basahin eh. Baka paglabas ko rito magpapare na ako eh. Maganda yan. Congrats na kaagad sa'yo, Perper. Hindi mo yata kasama ngayon si Lucy. Maagang natulog. Inantok din siya katulad mo. Kaya yun, nandun na yata sa kwarto niya. Ganun pala. Pasensya na at ang dami kong tanong ha. Baka nakakaistorbo na ako sa'yo. Hindi naman, patulog na rin ako. Tinatapos ko lang tong isang chapter. Natigil na ang pag-uusap namin dahil mula sa hindi kalayuan ay pareho kaming nakarinig ng sigaw. Alam namin ni Purper na hindi yun imahinasyon at sigurado kaming tao ang may gawa nun. Kaya nakatinginan kami. Tiniklop kagad ng lalaking tsabi ang hawak niyang libro, saka tumayo at tumingin sa pinanggalingan ng sigaw. Narinig mo rin ba yun, Laika? Oo, sigaw ng tao yun na parang humihingi ng tulong eh. Puntahan kaya natin. Ha? Sigurado ka? Oo, baka kasi na-aksidente o kung ano. Katulad ng sinasabi ni Mang Vincent, baka nagpunta sa ilog at nadulas. Baka ganun yung nangyari. Humingi kaya tayo ng tulong sa iba? Saka na kapag nakita na natin yung sumisigaw. Lalabas na sana kami para saklolohan ang narinig naming sumisigaw kanina, pero nagulat kami nang biglang sumulpot sa kung saan si Sister Alisa. Nakatingin siya ng matalim sa amin na para kaming lalamunin ng buhay kaya napatras ako. Aaminin ko kabanong na natakot ako dahil nakatapat mismo sa mukha niya ang kandilang nakasindi pa. Tinanong niya kami ni Purper kung ano pang ginagawa namin sa pasilyo. Kaya nag-explain kagad ako. Yun nga lang, sa halip na pakinggan ay tila binabaliwala lang kami ng madre. Ang paliwanag niya sa amin ay ganito raw talaga kapag nagsisimula na ang session of reflection ng mga nagre-retreat. Maraming ginagawa ang dyablo para madistract ang aming mga kaisipan. Napaniwala niya kagad si Purper pero ako napapaisip pa rin hanggang sa umalis na lang ang matandang babaeng madre. Matapos kaming sabihan na pumasok na rin sa loob ng mga kwarto namin. Saan ka na pupunta, Per? Doon ako sa kwarto ko magtutuloy ng pagbabasa para kapag nakatulog ako dire-diretso na rin. Tara, sumabay ka na sa akin. Tama yung sinabi ni Sister Alisa. Maraming distraction sa paligid kapag ginugusto ng isang tao na ituwid ang buhay niya. Kung pakikinggan natin yung mga distraction na yon, hindi tayo makakausad sa buhay. Tama ka. Tara at sabay na nga tayo. Pumasok na kami sa loob at pagdating ko sa kwarto ay tila hindi pa rin ako mapakali.
Pakiramdam ko kasi talaga ay hindi namang guni-guni ang narinig namin. Sigurado akong totoong boses yun ng tao na sumisigaw. Paano kung totoong tao nga talaga yun? Hindi ako makakatulog kapag ganito. Kailangan kong malaman kung ano yun. Bumangon ako ulit sa kama at kinuha ang jacket para lumabas ng kwarto. Maingat akong naglakad sa pasilyo, dala ang maliit na flashlight. Iniwan ko na lang din ang cellphone dahil bukod sa walang gamit sa ganung lugar, lobat din at naka-charge. Tahimik ang buong retreat house. Maliban sa tunog ng hangin at paglangit-ngit ng sahig sa bawat takbang ko, ay wala nang ibang maririnig na ingay. Narinig ko sa kwarto ni Buena, Diaz at Tardes ang mga boses nila na halatang gising pa. Kaya nagtuloy-tuloy na ako. Ano ba itong pinagagagawa ko? Para naman ako magnanakaw na ewan. Bahala na. Pagdating ko sa veranda ay nakarinig ako ng yabag ng paa sa ibaba. Mabagal lang ito na parang sinasadyang itago. Kaya naisip kong sundan. Akala ko nga nung una ay isa kay Lucy at Purper pero nagkamali ako dahil parang kakaiba ang kilos ng misteryosong nilalang. Alam kong hindi yun ang mga kasama kong nagpunta rito. Sa kakasunod ko ay hindi ko na namalayang malapit na ako sa ilog. Napagtanto ko na lang nang marinig ang lagaslas ng tubig ilog mula sa hindi kalayuan. Dahil maliwanag naman ang buwan kaya di ko na rin ginamit ang flashlight. Nagmasid-masid ako hanggang sa makita ko si Mang Vincent sa hindi kalayuan. May dala siyang basket na hindi ko alam ang laman pero balot na balot yun na halatang ayaw ipakita. Anong ginagawa rito ni Mang Vincent? Akala ko ba bawal lumabas ng ganitong oras? Pero bakit siya ang nandito sa labas? May tinatago talaga mga tao rito sa amin eh. Tama nga ang hinala ko. Totoong sigaw ng tao ang narinig namin ni Perper kanina. Sigaw ng batang lalaki yun. Pinagmasdan ko siya na bumaba ng tahimik sa makitid na daan pababa sa ilog. Kinakabahan man, hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin pero sinundan ko siya. Dahil hindi ko kabisado ang daan, kaya mabilis siyang nawala sa paningin ko. Nagtuloy-tuloy ako hanggang sa ang tubig ay makita kong tila kumikislap sa ilalim ng buwan. Kasunod nito ay may kakaibang amoy na umalingasaw sa paligid. Pinaghalong amoy ng malansang dugo at nabubulok na bagay. Napatakip ako ng ilong kabanong at kamuntikan na akong masuka. Ano yung amoy na yun? Grabe! Ang baho! Sobra! Makaalis na nga rito. Putik, hindi ko kaya yung amoy. Pabalik na sana ako paakyat na makita ko sa hindi kalayuan si Mang Vincent na lumiko sa kaliwa. Nagulat ako nang makitang isang pader na bato na natatakpan ng mga damo. May nakita akong parang siwang o bukana. Isang butas na pasukan at doon siya pumasok. May sikretong daanan doon? Kaya pala pinagbabawalan kami magpunta rito sa ilog. Huminga ako ng malalim at kahit kinakabahan ay sinundan ko pa rin siya. Nang nasa harapan na ako ng nasabing sikretong lugar ay lumingon-lingon muna ako sa paligid. Nang makita kong walang ibang tao ay pumasok na ako. Anong lugar to? Bakit sila may tinatagong ganitong klase ng lugar? Nagpatuloy ako habang naghahalo ang kaba at pagkamangha. Nagtanggal na ako ng takip sa ilong pero nanatili pa rin ang masangsang na amoy. Hindi nga lang kasing lakas ng kanina. Napatingin ako sa itaas nang may pumatak na tubig. Sinundan ko yon hanggang sa maagaw ang atensyon ko ng liwanag mula sa hindi kalayuan. Dali-dali ako nagtungo roon, pero maingat para hindi mahuli. Nagtago ko sa isang gilid at sumilip sa kung anong nasa likod ng pinanggalingan ng ilaw. Dito ko nakitang isang bakal na rehas at sa loob nito ay may isang batang lalaki. Ang tansya ko ay nasa 13 anyos na. Payat na payat yon, marungis at nakakadena ang mga paa at kamay. Nakaupo lang sa isang sulok habang tila nanlulumo. Mahaba ang buhok na halatang hindi na sinusuklay at nakahubot-hubad rin. Napatutup bibig ako sa pagkabigla. Diyos ko po, nagtatago at nagkukulong sila ng minor de edad sa lugar na to.
Paano nila nagagawa to habang naglilingkod sila sa simbahan? Ay! Moko ka! Sabi naman sa'yo huwag mong tutulugan tong kapatid mo habang nagbabantay ka rito eh! Eto't pakainin mo na siya oh! Napatingin ako sa lalaking nakahiga sa gilid pero hindi ko na siya maaninag. Kumakamot-kamot lang yun ng ulo sa kinuha ang dalang basket ni Mang Vincent. Inglang saglit pa ay napalingon sila sa gawi ko kaya nagtago ako kaagad. Mabuti na lang ay hindi naman nila ako napansin. Hindi na rin ako tumingin at nakinig na lang ako sa usapan nila ng kung sinong lalaki. Ikaw nang bahala dyan ha! Bukas ng umaga pagdating ko rito dapat wala ka na. Tatandaan mo ang sasabihin ko. Huwag kang magpapakita sa retreat house dahil may mga tao ron ngayon. Ako na muna magbabantay sa kanya hanggang sa mag-alisan yung mga yon. Huwag kang patulog-tulog kung ayaw mong makakawala yung secret to. O sige na, babalik na ako ron. Maiwan na kita dyan ha. Nang marinig ko yon, ay dali-dali akong tumakbo palayo sa lugar na yon, Kabanong. Nang pakyat na ako sa ilog ay nadapa pa ako at napasigaw. Pagtingin ko sa likuran, sa ibaba ay nakita ko na nagulat din si Mang Vincent. Ay, sino yan? 7. Buti hindi niya ako nakilala. May tao ba dyan? Bago pa niya ako makilala at makita ay nagmadali na ako hanggang sa makabalik sa aking silid. Nagkunwari akong walang nalalaman sa nangyayari hanggang sa makalipas lang ang higit kalahating oras, narinig ko na lang na may nangangatok sa mga silid. Kinusot-kusot ko ang mga mata ko at ginulugulo ang buhok ko para magmukha akong naalimpungatan. Nang nasa pinto ko na kumakatok, matagal ako bago nagbukas. Bakit po? Ay, Sister Alisa? Mang Vincent? Bakit po kayo nangatok? Anong oras pa lang po oh? 12:00 pa lang eksakto. Lumabas ka ba sa kwartong ito? Po? Isa naman po ako pupunta. Maigpit ko kayong sinabihan na huwag lalabas pag 10 oras na ng gabi, hindi ba? Kaya nga po. May nangyari po ba? Sagutin mo ang tanong ko sa iyo. Lumabas ka ba ng kwartong ito? Hindi nga po. Sinabihan na rin po kami ni Sister Alisa kanina nung nasa pasilyo kami ni Perper. Di po ba, Sister? Napapatango ang matandang babae habang nakatingin kay Mang Vincent. Dahil dito ay nakaligtas ako sa paghihinala ng matandang lalaki. Pero hindi ko pa rin inaalis sa sarili ko na nagdududa na siya sa akin. Pag-alis nila ay nakahinga ko na maluwag. Pero hindi na maaalis sa isipan ko ang tungkol sa mga nasaksihan ko sa ibaba ng ilog. Ang sasama nila. Kailangan, bago ko umalis sa lugar na to, mapakawalan ko yung batang yun. Tama, bukas tiyempo ako para pakawalan yung batang yun. Saka ko nalang sasabihin sa iba kapag nakita na nila yung batang lalaki. Mas maniniwala sila kaagad kapag may ebidensya na. Dapat makaalis na kami sa lugar na to at mapahuli ang mga taong gumawa ng hindi tama sa kawawang bata na yun. Sinikap kong makatulog kahit ang totoo ay panay-panay ang pagdalaw sa isip ko ng mga nangyari kanina. Kinabukasan, nagpanggap na akong ayos lang ang lahat. At habang nagpaplano ko sa isip ko, ginampanan ko pa rin ang mga sesyon ng retreat para hindi makahalata si Mang Vincent at Sister Alisa. 5:00 ng hapon ay tapos na kagad ang sesyon. Umalis kasi saglit si Sister Alisa para magpunta sa bayan. Babalik din daw siya kaagad para magapunan. Nagkanya-kanya na rin muna ang lahat. Sina Buena, Diaz at Tardes, katulad ng dati ay tila may mga sariling mundo pa rin. Si Lucy at Purpur naman ay nagkaroon ng heart-to-heart talk. Sinasama nila ako pero tumanggi ako dahil nga para makagawa na ako ng paraan upang mailigtas ang batang nakakulong. Sinamantala ko ang pagkakataon dahil abala ang lahat. Nakita ko rin kasi si Mang Vincent na nagsisibak ng kahoy. Walang nakakaalam, dumiretso na ako sa ilog. Pagpasok ko sa sikretong silid kuweba roon ay wala nang bantay kagabi. Wala akong ibang dinala maliban sa cellphone na walang signal at ang susi ng sasakyan ko. Sinuksok ko ang mga to sa bulsa kong di-zipper para masigurong hindi to mahuhulog. Just as I expected, wala na yung lalaki. Maitatakas ko na talaga yung batang lalaki.
Narinig kong tumunog ang kadena, kaya lumapit ako ng bagya sa rehas. Nag-torch ako gamit ang cellphone. Gusto ko rin kasing kunan ng picture ang bata bilang ebidensya. Nang itapat ko ang ilaw ay lalo kong nanlumo. Kaawa-awa talaga ang kalagayan ng batang lalaki, Kabanong. Nakasiksik lang siya sa isang sulok habang nagtatakip dahil sa pagkasilaw. Hey, okay ka lang ba dyan? Narinig kong tinawag kang Crypto. Nagtataka lang ako bakit ka kinulong dito ni Mang Vincent. Pero huwag ka mag-alala dahil tutulungan kita. Walang sagot ang batang lalaki. Tanging paghinga lang ng mabagal na parang pinipigil ang naririnig ko. Lumapit pa ako at sinubukang silipin ang mukha niya. Pero dun ko nakita na nakangiti siya sa akin. Ay, anong ginagawa mo rito? Mang Vincent! Sinasabi ko na nga ba ikaw yung lumabas kagabi. Bakit po kayo nagkukulong ng bata rito? Anong klase kayong tao? Naglilingkod pa naman kayo sa bahay ng Diyos. Huwag ka magsasalita na parang meron kang alam, ha? Malinaw naman kung ano to. Nang-aabuso kayo ng tao. Dahil dyan, sinisiguro kong makukulong kayo. Kung ganon, wala na ako mapagpipilian kundi ang patahimikin ka. Inexpect ko na ang ganitong pagkakataon. Kaya nang sumalakay ang matandang lalaki ay inihanda ko kagad ang pepper spray ko. Palagi kasi akong may dala nito para magamit katulad sa ganoong pagkakataon. Nagsisigaw si Mang Vincent habang nakahawak sa kanyang mga mata. Sinamantala ko ang pagkakataon. Binundol ko siya at pareho kaming natumba. Tumama ang ulo niya sa maliit na mamasamasang lupa kaya siya saglit na nawala ng malay. Hinanap ko kagad ang susi hanggang sa makita ko yon. Ang kaso nga lang ay sobrang dami ng hawak niyang susi kaya inisa-isa ko na lang. Huwag ka mag-alala, Crypto. Aalis tayo rito, pangako ko. Mabubuksan ko tong rehas. Hintay ka lang. Nanatili namang nakatingin ang batang lalaki habang nakangiti pa rin ng makahulugan. At habang sinusubukan ko ang mga susi ay panay din ang lingon ko kay Mang Vincent. Natataranta ako nang makita kong kumilos na ang matandang lalaki. Dahan-dahan na siyang tatayo para pigilan ako. Swerte naman na nalagay ko na ang susi sa kandado. Binuksan ko kagad ang rehas at papasok na sana ako sa loob pero hinawakan ako sa buhok ni Mang Vincent. Nagpambuno kami ulit pero naihagis ko na kay Crypto ang susi para makalagan niya ang sarili niya sa pagkakakadena. Hindi mo alam ang ginagawa mo! Alam ko! Alam ko kung paano tutulong sa batang inaabuso mo! Nanghina ako at napaluhod matapos masuntok sa tiyan. Napasok rin ako ng tubig at napamaluktot. Para akong papanawan ng ulirat habang pinagmamasdan ang matandang lalaki. Nang unti-unti na ulit luminaw ang paningin ko, doon ko na napansin na nakatayo pala ng patalikod si Mang Vincent sa rehas na pinagkukulungan ni Crypto. Narinig din namin ang pagkalansing ng mga kadena, sinyalis na nakakalag na. Pagkuwan ay nakita ko nga ang batang lalaki na nakangiting tila abot tenga. Habang dahan-dahan siyang tumitingala, narinig ko ang tunog ng pag-unat ng laman sa panga niya. Bumuka, parang ahas na binubuksan ng bibig para lumamon. Hindi ka tumulong, babae! Mas lalo mo lang pinalala ang sitwasyon dahil pinakawalan mo ang halimaw! No! Bago pa matapos ni Mang Vincent ang pagsasalita, ay kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung paano siyang lapain ang buhay ng batang lalaki. Halos mga lahati ang katawan ng matandang lalaki matapos siyang lamunin. Gulat na gulat ako dahil parang naging sawa ang bibig ni Crypto. Napatras ako at napatakbo ng mabilis. Sa sobrang taranta ay hindi ko na pinapansin ang dinaraanan ko hanggang sa madulas ako at dumaus-us pababa. Nahulog ako sa tubig pero nakaahon din kaagad. Napatakip ako ng ilong dahil sa sobrang baho ng amoy at umaalingaso ang pagkabulok. Paglingon ko sa paligid ay saka ko lang namalaya na tila imbakan ng kung ano-anong karning nabubulok ang nahulugan ko. Dali-dali akong umahon at pagdating sa isang gilid ay sumuka ako ng sumuka. Pero natigil yun nang marinig ko ang tila ungol ng halimaw mula sa loob ng kuwebang silid.
Pagkalaon ay narinig ko na rin ang boses ni Mang Vincent na tila nagmamakaawa sa paghingi ng saklolo. Hindi ako nakagalaw sa sobrang pagkabigla ko, Kabanong. Pinakiramdaman ko lang ang nangyayari sa loob hanggang sa maya-maya lang mula sa isang tila maliit na butas ay may kung anong lumabas papunta sa pinanghulugan ko kanina. Nang lumutang yon, nagimbal ako at napatutop ng bibig. Nakita ko kasi si Mang Vincent na gutay-gutay na ang katawan, pero humihinga-hinga pa. Napaharap siya sa kinaroroonan ko at pinilit niyang abutin ang kamay ko habang tila may kung anong bumubulong. Sa takot ko ay dali-dali akong tumakbo paakyat palayo sa lugar na yun. Pero nakita ko pa kung paanong lumundag si Crypto sa tubig at tuluyang nginasab ang kawawang matandang lalaki. Ang narinig ko na lang ay ang paglagutok ng mga buto ng lalaki. Pagkatapos nito ay nagtuloy-tuloy na ako pabalik sa retreat house. Naabutan ko sina Lucy, Purper, Buena, Diaz at Tardes na nagkakasiyahan sa common area. Nagulat sila nang makita kong basang-basa at nangangamoy mabaho. My God, girl! Saan ka ba galing? Ang baho mo! As in legit! You smell like a rotten flesh! Umalis na tayo rito! Please! Umalis na tayo! Dito ko lang naramdaman na matinding takot, Kabanong. Nanginig ang mga tuhod ko kaya ako napaupo. Mabuti na lang ay umalalay kagad sina Buena, Diaz at Tardes habang sina Lucy at Purper ay nagtataka pa rin. Doon sa ilog! May halimaw doon sa ilog! Halimaw? Oo, Perper! May halimaw doon! Kaya ayaw tayong papuntahin ni Mang Vincent doon sa ilog kasi meron silang ginawang secret na kulungan doon. Nadiskubre ko yun kagabi pa. Kaya nga sila nangatok, di ba? Nakita ko may nakakulong doon na bata. Si Crypto! Teka, hinay-hinay ka lang ha. Ibig mong sabihin, may kinukulong silang bata ron sa sinasabi mong kuweba sa ilog? Oo, pinakawalan ko yun kasi ang akala ko pero pinatay nun ni Crypto si Mang Vincent. Seryoso ba yan? Mabigat na akusasyon yan, Laika. Tingnan niyo yung itsura at amoy ko ngayon. Mukha ba akong hindi nagsasabi ng totoo, ha? Please naman, maniwala kayo. My God, girl! You're crazy as fudge. Kaya ka pala nagpunta rito sa retreat house para mawala yung paranoia mo? Pero I think you're in the wrong place, girl. Doon ka dapat nagpunta sa mental, not here. Will you please shut the fuck up? I'm not crazy! Chill the F out, girl. Naku, bahala ka na dyan. Kulang ka lang yata sa pansin. Boys, pansinin niyo na si ate girl na masyadong ginugusto na center of attraction. Naiyak na lang ako lalo dahil sa mga pinagsasabi sa akin ni Lucy. Hindi ko alam kung anong mas nakakabaliw, yung mga nakita at naranasan ko o yung hindi ako pinaniniwalaan ng mga kasama ko rito sa retreat house. Ilang beses kong sinubukang ipaliwanag sa kanila ang mga nangyari. Kung paanong nakita ko si Mang Vincent kagabi sa kuweba at kung paanong naging halimaw ang batang si Crypto na pumatay mismo sa caretaker. Habang pinagtatawanan nila ako, hindi pa rin maalis sa isip ko ang hindi kaaya-ayang sinapit na matandang lalaki. Hindi nila ako pinapansin at pinararatangan pa na parang baliw. Kaya wala na rin talaga akong magawa pa. Laika, baka naman bangungot lang yun. Sa sobrang ilusyonada mo yata, binabangungot ka na ng gising, girl. Hindi ito biro, Lucy. Nakita ko mismo ng dalawang mga mata ko. I bet that you're a drug addict, kaya ganyan na yung mga hallucination mo. Anong sinabi mo? Kung ayaw mo maniwala sa mga sinasabi ko, manahimik ka na lang at huwag ka na magkalat ng kwento na hindi totoo. Kayong lahat! Sige, huwag kayong maniwala. Pero kapag may nangyaring masama sa inyo, hindi ko na kasalanan. Aalis na ako sa lugar na to habang papalubog pa lang ang araw. Baka pwedeng hintayin muna natin si Sister Alisa. Hindi ko na kayang maghintay, Perper. Hindi ako mamamatay sa lugar na to. Pero kayo, kung gusto nyo, fine, magpaiwan kayo. Maniwala kayo sa sinasabi ni Lucy. Tahimik lang sina Diaz, Tardes at Purper. Kita ko sa mga mukha nila ang pag-aalinlangan.
Pinilit nilang huwag matawa pero halata sa mga mata nila ang pagdududa. Si Lucy naman ay tumikim at umiling na parang pinagtatawanan ako sa isip. At sa gitna ng katahimikan ay may narinig kaming naglalakad mula sa labas. Mabagal at mahina pero mabigat ang yabag na parang bawat takbang ay may kasamang kaluskos ng tuyong balat. Napalingon kami sabay-sabay at ganun na lang ang gulat ko sa nakita. Si Mang Vincent ay buhay na buhay. Malinis ang kasuotan niya, maayos ang suot na sombrero at walang kahit isang gasgas. Hindi kagaya ng inilarawan kong duguan kanina. Nanlaki talaga mga mata ko, Kabanong. Napakiramdam ko ay luluwa sa pagkabigla. Magandang gabi sa inyo. Oh, ayan. Laika the Entitled. Si Mang Vincent. Buhay na buhay. Anong sinasabi mong patay na siya at nilamon ng halimaw? Hindi ako makagalaw sa takot at pagkabigla. Parang may malamig na kamay na humawak sa batok ko. Paulit-ulit na naglaro sa utak ko ang nangyari kanina. Alam ko sa sarili ko na pinatay na siya ng halimaw na si Crypto. Pero ano tong nakikita ko ngayon? Imposible. Oo, imposible talagang sinasabi mo. Tonta! Hindi siya yan! My God, whatever! Nababaliw ka na nga talaga. Habang kami ay nakatunghay, ngumiti lang si Mang Vincent. Pero may kung anong mali sa ngiting yon. Halatang pilit na parang ginuhit lang ng laman sa balat na ayaw sumunod. Nilapitan niya kami ng dahan-dahan kaya napatras ako. Oh, para ka nakakita ng multo, Laika. Lumayo ka! Alam kong hindi ikaw si Mang Vincent! Patay na siya at nilapanan ng halimaw na yon! Oh, what the... Ikaw yung halimaw! Siya yung halimaw, mga kasama! Lumayo kayo sa kanya! Masyado mo naman akong binubuko kagad, Lucy. Nagulat ang mga kasama ko dahil sa sinabing yon nang inaakala kong nagpapanggap na si Mang Vincent. At sa isang kisap mata ay may biglang kumislap. At bago pa kami makagalaw lahat, ay nakita kong tumulis na ang mga kuko ng halimaw na nagpapanggap na si Mang Vincent. Para tong kutsilyo pero mas mahaba, mas makintab at may hugis na parang kaliskis ng isda. Tumingin yun kay Buena na siyang pinakamalapit kaya natunugan ko na ang gagawin ng nilalang. Buena! Lumayo ka sa kanya! Pero huli na. Isang mabilis na saksak sa leeg ni Buena ang ginawa nang nagpapanggap na si Mang Vincent. Bumulwak kagad ang masaganang dugo kaya napatras ang maskuladong lalaki habang napapahawak sa kanyang leeg. Narinig at nakita kong napasigaw si Lucy sa pagkagimbal habang lahat kami ay gulat na napapatras. Nang mapagtanto naman ni Buena ang nangyari sa kanya, nanginginig siyang gumewang-gewang pero bago pa man siya bumagsak ay nasolusyon ni Diaz na kagad inilayo sa nagpapanggap na si Mang Vincent. My God! Mang Vincent, anong ginawa mo kay Buena? Are you freaking crazy? Hindi nga siya si Mang Vincent! Halimaw siya! Lumayo kayo! Dali-daling pinisil ni Diaz ang sugat niya para pigilan ang pag-agos ng dugo. Sa kabutiang palad ay hindi yung ganun kalalim at hindi nasa pulang vital parts kaya ayos-ayos pa rin si Buena. Medyo nahihilo lang siya dahil sa takot at sa dugong nabawas. Habang nangyayari ito, nakatitig lang sa amin si Mang Vincent. Pero ngayon ay may kakaiba na. Sa ilalim ng ilaw ng lamparang nakasabit sa kisame, napansin ko ang makintab na bagay sa kanyang balat. Una kong inakalang pawis, pero nang gumalaw siya ay nagliwanag yun na parang kaliskis ng reptilya. Diyos ko po, ano yung nasa balat ni Mang Vincent? Siya nga yung halimaw na lumapa kay Mang Vincent! Umalis na tayo rito, guys! Ngumiti ang matandang lalaki na parang isang demonyo. Dahil dito ay lalo kaming napatras sa takot. Umalingaw-ngaw ang nakakakilabot niyang tinig na parang may kasabay na alingaw-ngaw ng halakhak mula sa ilalim ng lupa. Ilang saglit pa ay unti-unti na siyang nagpapalit ng boses. Mula sa pagiging garalgal ay nagiging para itong isang bata, ang orihinal na boses ni Crypto. Alam niyo ba kung gaano katagal akong ikinulong ng Lolo Vincent ko? 5 taon na.
5 taon ako nakatira sa isang madilim at mabaong yungib. Kinakain ko ang lahat ng gusto niyang ipakain sa akin. At nagpapasalamat ako sa iyo, ate, dahil pinakawalan mo ko. Kaya ngayong malaya na ako, magagawa ko ng lahat ng gusto ko. Uunahin ko sa pagpatay ang mga nandito sa impyernong lugar na ito. At bilang ganti sa pagliligtas mo sa akin, hindi kita papatayin kagad. Ihuli na kita para makita mo kung paano ko lapain ang mga kasama mo dito. Habang nagsasalita ay kitang-kita namin kung paano siyang magpalit ng anyo mula sa mukha ni Mang Vincent hanggang sa pagiging anyo ng isang patpating bata. Pero ang kaibahan lang sa ngayon, hindi na siya mukhang nakakaawa katulad ng una ko siyang nakita. Nakakatakot na ang itsura niya na may mga namumulang mga mata, makaliskis na balat at matutulis na kuko. May bahid na rin siya ng mga tuyong dugo at ilang parte ng karne sa katawan na biglang mas lalong umalingasaw. Anong klaseng nilalang ka? Isa akong bingil. Namana ko ang sumpa na to sa nanay kurensya ko. Isang uri ng nilalang na hindi tinatanggap ng langit o impyerno. Lahi ng mga nilalang na nabubuhay para kumain ng sariwang dugo at karni ng tao. Bingil? Alam mo ba kung ano yon, ate? Isang uri ng aswang. Pero higit pa ako sa mababang uri. Dahil ang mga katulad namin ay isa sa mga sinaunang anyo ng kadiliman. Ang balat namin ay parang kaliskis ng mabangis na sawa. Ang dugo namin ay parang asidong dumadaloy sa ilalim na maningning na buwan. Nanginginig ako sa takot, Kabanong, matapos yung marinig at alam kong ganito rin ang naging pakiramdam ng mga kasama ko. Gusto ko na sanang tumakbo, pero hindi na kinakaya ng panginginig ng mga tuhod ko. Para na ring nabaon ang mga paa ko sa sahig. Lalo lang akong nayanig sa pagkagimbal nang muli siyang humalakak. Bigla nang tumakbo si Tardes dahil sa takot pero hindi siya pinansin ni Crypto. Nagpatuloy lang siya sa pagsasalita at paglalahad ng kanyang kwento. Wala pa rin kasing umaalis gawa ng pagkasindak maliban na lang kay Tardes. Napakasarap sa pakiramdam na muling makalaya. Kaya sinisiguro kong masusulit ko ang kalayaang ito. Ano? Handa na ba kayong mamatay lahat? Wait! Spare us, please! Bibigyan kita ng maraming pera pagbalik ko sa Manila. Or I will be your supplier kapag need mong kumain ng mga tao. Magpapapatay ako ng mga kriminal. Huwag mo akong patawanin. Hindi ko kailangan ng pera. At mas lalong hindi ko kailangan ng tulong ni Numan. Kayang-kaya ko yun gawin. Isa-isa kayong magsisilbing saksi sa pagbabalik ng tunay na bingil. Muling tumawa ang batang halimaw at pagkalaon ay siyang bumaling kay Buena. Na ngayon ay inaakay na ni Diaz palayo. Pakilos na sana siya para umatake pero hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Kahit natatakot ay sininghalan ko ang batang lalaking aswang. Tama na! Hindi mo kailangan pumatay! Kung totoo ang sinasabi mo, bakit mo kailangan gawin to sa amin? Hindi kami mga masasamang tao. Nagpunta kami sa lugar na to para magsimula ng pagbabago. Katulad mo rin kami na biktima. Hindi man aswang ang anyo namin. Binalot naman ang puso namin ng sumpa. Kaya pakiusap, huwag mong gawin sa amin to. Wala akong pakialam sa nararamdaman nyo. Basta mamamatay kayong lahat ngayong gabi. Pagkasabi niya noon, gamit ang matutulis niyang kuko, ay bigla niyang hinila ang balat sa sariling leeg. At doon nagsimula ang mas matinding pagbabago na pinangunahan ng kadiliman. Narinig namin lahat ang tila napupunit na laman ni Crypto. Isang tila basag na tunog na parang binibiyak ang tuyong kahoy. Umigting ang kanyang leeg hanggang sa lumitaw ang mga litid at pagkalaon ay pumutok ang mga ugat doon. Ang balat niya ay nagsimulang kumulubot. Pagkatapos ay para itong sinisilaban dahil unti-unting natutuklap. Kalaunan ay nagbagsakan ito sa sahig bilang mga piraso ng kaliskis. Ang amoy ay parang nabubulok na bangkay na may halong asido. Ang mga mata niya ay mas lalong namula. Wala nang paglagyan ng itim na bahagi at kumikislap na ito na parang mata ng buwaya. Lumaki ang katawan niya. Ang mga buto ay malakas na nagsipaglagitikan. Bawat kalmot ng kuko niya ay nagiiwan ng marka sa hangin. Dito na napalingon sa aming lahat si Purper at saka sumigaw ng malakas.
Magsitakbo na tayong lahat! Bilisan niyo! Bago pa kami makakilos ay wala na kaming natakbuhan. Ang pinto kasi ay sinarado na ng kung anong lakas na parang sinisipsip ng lupa. Lumingon ako at nakita kong pati ang mga lampara ay unti-unting nangamatay. Hanggang sa ang tanging liwanag na lang na naiwan ay ang nasa bandang harapan ni Crypto na unti-unti nang nag-aanyo ng isang bingil. Nagsimula na ring magbagong mukha niya. Maraming beses yung tila na punit habang naglalaglagan sa sahig ang tuyong kaliskis ng ahas. Ang dila niya'y mahaba at lumalabas-labas habang naglalabas siya ng ingay na parang sumisitsit. Pagkalaon ay tumutulo ang laway na kulay itim at pagpatak nito sa sahig ay umusok yon. Pagngiti niya ay nakita ko na naman na parang napunit ang bibig niya na umabot sa magkabilang ilalim ng tenga. Naalala ko tuloy bigla kung paano niya lamunin ng buo si Mang Vincent. Ngayong nakita niyo na ang tunay na anyo ng isang sinumpang bingil, wala na talagang dahilan para mabuhay pa kayong lahat. Lumapit siya sa amin at sa bawat takbang ay may tunog ng kalansing ng kaliskis. Lumapit siya kay Lucy saka itinaasang kami niyang may mahabang kuko. Tumama yun sa mesa at ang kahoy ay nabuwal. Mabuti na lang ay nakaiwas siya. Kaya nagsisisigaw ang babaeng yon sa takot. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang lakas, Kabanong, pero hinila ko si Lucy palayo. Lucy, takbo na! Bilis! Alam ko! Don't mando me! I know what I'm doing, girl! Hindi ko na pinansin ang kaartihan niya. Paglingon ko sa kabila, nakita ko sina Diaz at Buena ay bumagsak na. Wala nang malay si Buena habang si Diaz ay pilit na pinipigilan ng dugo sa leeg. Lumundag papunta roon ng aswang na bingil, kaya napatrasan ng tuluyan si Diaz palayo sa kanyang pinsan. Wala na kaming nagawa kundi tingnan kung paanong lapain ng halimaw ang kaawa-awang lalaki. Dito ko muling nakita na bumuka ng maluwag ang bibig ni Crypto. Para talaga siyang sawa na nilamon ng unti-unti ang nakahandusay na katawan. At habang nangyayari yun, ay naririnig namin ang paglagutok ng buto ni Buena na dinudurog mula sa loob. Sinamantala namin ang pagkakataon. Hindi napagod si Purper sa pagbuwal ng pinto hanggang sa masira yun. Dali, bilisan niyo na! Dito ang daan! Oh my God! Paunahin mo ako, Laika! Alis dyan! Napailing na lang ako pagkatapos ay saka ko binalingan si Diaz na tumatakbo na rin. Hanggang sa mauna rin siya sa akin palabas. Nang malapit na ako, hindi ko inakalang susunod na mangyayari. Iniwan pala muna ni Crypto ang kinakain niya at tumalon papunta sa akin. Napahiga ko sa sahig, Kabanong, at naramdaman ko ang bigat niya sa ibabaw ko. Mainit ang hininga niyang amoy dugo at bulok na karne. At ang mga mata niya ay halos dumikit na sa mukha ko. Hindi naman ako nagawang matulungan ng mga kasama ko dahil alam kong natatakot din sila ng husto. Naririnig ko pa nga si Lucy na sumisigaw na iwanan na ako. Naririnig ko ang tibok ng puso mo, ate. Napakabilis. Pwede tayo magkasundo. Gagawin kitang katulad ko at magpaparami tayo ng lahi. Hindi ako magiging aswang! Hindi ako mamamatay dito! Eto ang sayo! Hinawakan ko ang isang piraso ng basag na lampara sa tabi ko at sa depresyon ay sinaksak ko siya sa dibdib. Dahil dito ay napaitad siya at sumigaw ng malakas. Isang ungol na parang mula sa kailaliman ng lupa. Nagsimulang mangitim ang sahig sa paligid niya dahil sa itim na dugong tumatagas mula sa kanya. Tinulak ko siya ng buong puwersa saka tumakbo palayo hanggang sa makalabas doon. Tumayo siya habang napapahawak sa dibdib na dumudugo ng itim. Galit na galit at halatang nagngingit-ngit. Matalim siyang tumitig sa amin na takot naman sa kanya. Akala mo ba nakaisa ka na sa akin? Hindi kayo makakatakas. Maghintay lang kayo dahil hindi kayo makakalis sa lugar na ito. Lalo ka na, ate. Kahit matakasan mo ko, hindi mo matatakasan ang dugo ko. Doon ko naramdaman ng kakaiba. Parang may malamig na enerhiyang gumagapang sa ugat ko. Mula sa kamay niya papasok sa dibdib ko. Para akong tinutusok ng libu-libong karayom kaya napasigaw ako, Kabanong.
Anong ginagawa mo sa akin? Wala pa! Hintayin mo lang dahil ikaw ang napili ko. Hindi mo yan malalampasan. At saka siya biglang tumawa na parang demonyo. Hindi ko na rin nagawang makapagtanong pa dahil hinatak na ako ni Purper at tumakbo kami palayo sa lugar na yun. Sa likuran namin ay naririnig ko pa rin ang ungol ni Crypto. Nagbago-bago yon sa halos hindi ko na kayang ilarawan. Hindi ko alam kung saan kami tatakbo. Pero isa lang ang malinaw sa isip ko. Siguradong may kung anong ginawa sa akin ang halimaw na yon. Hindi ko alam kung paano pero para siyang merong isinali na kung ano. Sa lalim ng iniisip ko, hindi ko na rin namalayan kung saan na kami napunta. Mahaba-haba pa naman ang lalakarin bago namin marating ang tulay na siyang nag-iisang daan papasok at palabas sa lugar na yon. Huminto lang kami nang makita si Lucy na nahuhuli. Napasandal ako sa isang puno habang hinihintay sila. Lucy! Bilisan mo na! Bakit ka ba huminto? I'm so freaking tired. Hindi ko na kaya. Buhatin mo na lang ako, Purper. Ako rin naman napapagod eh. Pasensya na, pero hindi kita kayang buhatin. Magpapahinga lang ako saglit, please naman. Huwag niyo akong iiwan. Hindi ko na talaga kaya eh. Mahihimatay na ako kapag tumakbo pa ako ng tumakbo. Natigil sila sa pag-uusap na makarinig kami ng nakakakilabot na alalong mula sa hindi kalayuan. Sigurado kaming hindi yun ordinaryong hayop at malamang sa malamang ay si Crypto yon. Nagpaikot-ikot kami ng tingin sa palibot habang inihintay si Lucy. Hanggang sa marinig din namin ang boses ni Tardes. Sigaw siya ng sigaw sa takot kaya nakita namin ni Diaz ang kinaroroonan niya. Si Tardes yun! Nandun siya! Papunta sa kabilang building! Doon sa opisina ng mga madre! Hayaan niyo na siya! Iniwan niya rin naman tayo kanina eh! Huwag ka magsalita ng ganyan, Lucy! Manahimik ka nga, Laika! Magpapabida-bida ka na naman dyan! Sundan mo siya kung gusto mo! Huwag na kayong magtalo. Halina kayo at bubuhatin kita, Lucy. Susundan natin si Tardes. Mas mainam na magkakasama tayo. Magkakasunod na kaming apat na nagtungo sa nasabing gusali ng mga madre. Nang malapit na ay nakita nga namin si Tardes. Isasara na sana niya ang pinto kaso nilundagan na kagad siya ni Diaz. Pinagsusuntok siya ni Diaz dahil sa inis ng pag-iwan sa amin kanina. Pagkalapag naman ni Purper kay Lucy ay umawat siya sa dalawa. Ako naman ay ikinandado kagad ang pinto sa tumulong din sa pag-awat. Magsitigil na kayo! Nandun sa labas ang kaaway nating lahat at wala rito! Tama na, Diaz! Tardes! Doon lang nga natigilan ng dalawa sa pagsusuntukan na parabang natauhan. Narinig ko si Purper na napabuntong hininga ng malalim sapagkat hindi na siya mag-aaksaya ng lakas sa pag-awat. Pareho pa namang malaki ang katawan ng dalawa. Tama si Laika. Hindi tayo dapat na mag-away-away dahil nasa labas ang totoong kalaban. Gusto ko nang umuwi. I wanna go home. I don't wanna die here. Paano tayo makakauwi? Nandun sa labas yung alimaw. Kapag lumabas tayo ron, siguradong iisa-isahin niya tayo. Mas okay siguro kung magpaabot na lang tayo ng umaga rito. Aabutin pa ba tayo ng umaga rito? Siguradong hindi tayo titigilan ng halimaw na yon. We're all gonna die here. Hindi naman siguro. Basta magsama-sama lang tayo at magtago hanggang mag-umaga. Fault mo to, Laika. Di ba sinabi mo kanina pinakawalan mo yung aswang na yon? Hindi ko naman sinasadya. Kung di mo yan ginawa, kung di ka nagbida-bida ng kawang gawa, hindi mangyayari to. Huwag ka naman magalit sa akin. Sa palagay mo ba kung alam ko na aswang yun si Crypto, pakakawalan ko siya ha? Masyado ka kasing pa-center of attraction. Teka lang bakit parang G na G ka sa akin ha? Ilang araw pa lang tayo magkakilala, Lucy. Pero parang feeling kilalang-kilala mo na ako Sabihin mo nga yung totoo. May galit ka ba sa akin kahit hindi naman kita inaano? Oo! I really, 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 really hate you! Manahimik ka! Ano kasi? Hayaan mo siya magsalita, Perper. Pero at least bago man lang kami mamatay magkaalaman na kami. May tao sa labas.
Napatingin kaming lahat sa pintong nakakandado at doon nga lang namin narinig na merong kumakatok mula sa labas. Walang iba kundi si Sister Alisa. Nagkatinginan kaming 5 bago muling ibalik ang tingin sa pintong kinakalubog na ng masungit na madre. Dinig na dinig ko ang mga sinasabi niyang malamang na ikaiiyak na mga anghel. Malayong malayo yun sa mga dapat na sinasabi ng isang naglilingkod sa Diyos. Pinabuksan ko na rin kay Purper ang pinto kahit tutol sina Lucy, Diaz at Tardes. Natatakot kasi sila na baka nanggagaya lang ng katauhan ng taong nasa labas at baka isa pala itong bingil. Pagbukas sa pagbukas ng pinto ay bumungad nga sa amin ang galit na madre. Patuloy pa rin yun na nagbubunganga at pagsasabi ng mga masasakit na salita na parang hindi naglilingkod sa Diyos. Pero hindi ko na lang yun pinansin. Dali-dali siyang pumasok pero nanatili sa tapat ng pinto habang galit na nagtatanong sa amin kung anong ginagawa sa lugar na yon at kung bakit kami nakandado. Tinanong niya rin sa amin kung nasaan si Mang Vincent pero nakatinginan lang kaming 5. Magpapaliwanag na sana si Purper nang bigla naming narinig ang nakakatakot na ungol ng aswang. Nang marinig to ni Sister Alisa ay kitang-kita ko kung paano magiba ang hilatya ng kanyang muka. Lumapit ako habang takot siyang nagmamasid-masid sa labas. Alam mo ang tungkol sa aswang na bingil. Tama nga ang hinala ko. Alam mo rin ang tungkol kay Crypto. Paano niyo nagawang magtago ng isang dyablo sa lugar na to na sambahan pa naman ng mga mananampalataya? Mapagpanggap kang madre ka. Hindi nagawa pa ni Sister Alisa na magpaliwanag. Bigla na lang kasing padungaw na sumulpot ang ulo ni Crypto sa bungad ng nilulumang gusali. Ngumiti yun sa amin dahilan para mapasigaw na naman si Lucy sa takot. Pagharap naman ng madre ay ganun na lang ang gimbal niya nang makita ang aswang na bingil. Kumusta kayo, Lola Lisa? Namiss ko po kayo ng gusto 5 taon din po tayong hindi nagkita. Simula nang ipakulong niyo ako nila Lolo sa kuwebang yon. Ngayong nakalabas na ako, oras na para magiganti sa'yo. Matuwa ka! Dahil ako mismo ang sinumpa mong apo, ang papatay sa'yo! Hahatakin ko sana ang matandang madre pero hindi ko na nagawa. Sa bilis ng pangyayari ay hindi ko na halos namalayan ang ginawa ni Crypto. Namalayan na lang namin na kalahating katawan na lang ang natirang nakatayo sa pinto. Sinunggaban na kasi ng aswang ang itaas na parte ng madre. Mas lalong napasigaw si Lucy habang ako naman ay napatanga lang. Nakita ko na lang din sina Purper, Diaz at Tardes na nagtutulungan na maisara ang pinto. Pero bumaba ang halimaw mula sa bumungan at tumawak sa pinto. Mas lalo kaming natakot at hindi na alam ang gagawin. Laika! Lucy! Bilisan nyo! Tumakbo na kayo! May daanan doon sa kabila! Doon kayo dumaan! Susunod na lang kami sa inyo! Bilis! Lucy, tara na! Bilisan mo na! Hinata ko siya dahil tili pa rin ang tili. Paglingon ko sa mga kalalakihan, nakita ko pa na tatakas na naman ang duwag na si Tardes pero hinuwakan siya sa likod ni Diaz. Dahil tuloy doon ay nabuwal kagad ang pinto at nakapasok na nga si Crypto. Mabilis niyang sinunggaban si Tardes kaya tumakbo na rin sina Purper at Diaz na kasunod namin. Hindi ko na sila tiningnan dahil nag-focus na ako sa dinaraanan namin hanggang makalabas na ulit kami sa building ng mga madre. Tumakbo kami ni Lucy sa madilim na pasilyo ng lumang gusali. Ang mga lampara roon, karamihan ay patay na. Ang nagpapaliwanag lang sa lugar ay ang natitirang liwanag na nanggagaling lang sa sinag ng buwan. At dahil sa ako ang nauuna ay hindi ko na rin namalayan ang nangyayari sa likuran. Nasaan sina Purper at Diaz? Hala, ang akala ko nakasunod sila sa atin. Balikan natin sila! Hindi na tayo pwedeng bumalik doon. Nakita mo naman na nandun yung aswang, di ba? Pero si Purper! My God! Magtuloy-tuloy na tayo. Sigurado akong makakasunod si Purper sa atin. Gusto man ding balikan ng mga kasama namin pero nanaig din sa puso ko ang takot. Alam ko sa sarili na pare-pareho kaming mamamatay kapag ginawa ko ang sinasabi ni Lucy. Maya-maya pa ay narinig na nga namin sa loob ang malakas na pagsigaw ng saklolo ni Tardes. Dahil dito ay mas lalo lang kaming kinumutan ng takot. Hindi ko rin alam ang mararamdaman pero sinisikap kong maging matatag
dahil ayaw ko talagang mamatay sa lugar na yon. Habang iniisip ko kung anong sasapitin namin sa kamay ng aswang ay hindi ko namalayang napunta na kami sa dulong pasilyo. Napahinto kami sa may lumang pintuang bakal at inalog-alog ito ni Lucy. Oh my goodness gracious! Bakit nakakandado to? You're so malas talaga, Laika! Pwede ba, huwag ka nang manisi ng manisi? Magtulungan na lang tayo. May choice pa ba ako? Napailing na lang ako kahit ang totoo ay nakakainis na talaga at gusto ko nang iwan si Lucy. Sabay naming tinulak ang nilulumang gate at inuga-uga pero hindi yun nabuwal. Ang kalawang na kumapit sa bisagra ay parang pandikit na nung tiningnan ko. Habang pinipilit kong buksan yon ay narinig na namin ng isang langit-ngit. Malayo-layo pa pero malinaw at alam na namin kung kanino yung galing. Nataranta kami nang wala sa oras lalo na si Lucy na lalo lang nagsisigaw na parang isang baliw. Sinubukan ko siyang patahimikin pero lalo lang siyang nagingay. Kaya sa inis ko ay hindi na ako nakatiis. Kanina ko pa gustong gawin sa'yo to eh. Sabi ko naman sa'yo, manahimik ka, Lucy. Tumulong ka na lang, hindi yung sigaw ka na sigaw. Sinampal ko siya ng malakas kabanong dahilan ng kanyang pananahimik. At habang inuuga-uga ang lumang gate sa pag-asang mabubuwal ito, ay pasulyap-sulyap ako sa likuran. Palakas din kasi ng palakas ang ingay na ginagawa ni Crypto. Hanggang sa makita na nga namin siya. Ang anyo niya ay buong halimaw na. Ang mga kaliskis niya itim na may bahid ng berde. Kumikislap sa ilalim ng ilaw ng buwan. Ang mga mata niya ay nagniningning sa pagkapula. Ang katawan niya at dila ay puno na ng dugo ng kanyang mga biktima. Sa maiksing oras ay 4 na kagad ang napatay niya sa amin. Si Mang Vincent, Buena, Sister Alisa at Tardes. Laika! Nandito na yung aswang! Nandito na siya! Alam ko, sinabi ko manahimik at tulungan mo ako rito. Oh my God! Mamamatay na tayo! Mamamatay na tayo rito! OMG! OMG! Ayoko mamatay dito! Ay, gugutay-gutayin ang katawan ko! Oh my God! I hate this life! Bakit pa kasi ako nagpunta sa lugar na to eh? Dapat talaga hindi na ako nagbago eh! Sinabi ko nang manahimik ka! Gusto mo yatang masampal ulit eh, no? O baka gusto mong sapakin na kita? Sinikap na manahimik ni Lucy at sa sobrang takot ay napaurong na lang siya at napahawak sa balikat ko. Ramdam kong nanginginig siya mula ulo hanggang paa. Katulad niya rin ako na takot sa mga nangyayari. Pero pareho naman kaming walang nagawa dahil alam naming mamamatay kami kapag hindi nakaalis sa lugar na yon. Muli akong tumingin sa likuran. Naroon pa rin si Crypto. Pero tila hindi siya nagmamadali at mabagal na naglalakad na parang nagte-take time. Nakatingin lang siya sa amin habang ang malaking bibig ay nakangiti pa rin. Nang malapit na siya, ay bigla namang dumating sina Perper at Diaz na magkasunuran. May mga dala na silang improbisibong pamalo at patalim na isinaksak nila pareho sa likuran ng aswang. Naghihiyaw si Crypto saka iwinasiwas ang kanyang matalim na kuko. Naiwasan to ng 2 lalaki. Yumukod pa si Perper at kahit Chubby ay binilisan niya ang paggapang papunta sa amin. Perper! Tulungan mo ako rito! Please help me! I don't wanna die here! Nandiyan na ako! Sumunod kayo sa akin, bilisan nyo! Tumakbo nga kagad kami papunta kay Perper. Pero itinulak pa ako ni Lucy dahil atat na atat siyang masalba ang sarili. Nang nasa kabila na kami, ay saka bumalik si Perper para tulungan si Diaz. Sabay ulit nilang sinugod ng kabilaan ng aswang at pareho nila yung natamaan. Mangwalang ya kayo! Papatay ko kayong dalawa at gugutay-gutayin ko kayo! Gawin mo! Kung kaya mo! Hindi kami papayag na basta-basta mo lang kaming mapatay! Sige, lumaban kayo hanggang gusto nyo. Pero sa akin pa rin naman ang huling alakap. Etong sayo! Masibang aswang! Mas masiba ka pa sa akin eh! Kainin mo tong kinakalawang na bakal! Pagbato ni Perper ng buong puwersa
ay kitang-kita ko na tumama yon sa hita niya. Napaluhod ang aswang habang galit na napapahiyaw. Sinamantala namin ang pagkakataong yon pero hindi rin kami basta pinalampas ng kalaban. Nagulat na lang kami nang tila merong makapal na buntot ng sawa na muwasiwa sa ere. Dinig na dinig ko ang ugong nito, kaya sinigawan ko ang mga kasama ko habang patakas kami. Napayuko kami sa gilid at sa mismong sandaling yon ay humampas sa dingding ang masawang buntot ni Crypto. Hindi pa doon natapos. Iwinasiwas niya ang matutulis na kuko hanggang sa tumama yun sa bakal at nagliyab ng kumiskis. Ang dingding ay parang pumutok sa lakas ng impact. Kung hindi kami umiwas ay baka nagkapira-piraso na ang mga katawan namin. Nasira ang kandado at bumukas ang nalulumang gate kaya tumakbo kami palapit doon. Hinila ko si Lucy at sabay kaming pumasok. Sumunod sa amin sina Purper at Diaz. Iniwan namin nagliliyab ang lugar na yon at dahil sa luma na ang gusali, madaling kumalat ang sunog. Dumagdag pa ang may kalakasang hangin na tila siyang tumulong sa mabilis na paglakas ng apoy. Hindi! Hindi niyo ako matatakasan! Humanda kayong lahat sa akin! Humanda kayong lahat! Bago mo kami atupagin, takasan mo muna yung apoy, aswang! Umanda kayo sa akin! Kapag nahuli kita, uunahin kita tabatsoy ka! At sinisiguro kong mahirapan ka na ng gusto bago ka mamatay! Kahit magmakaawa ka sa akin, hindi kita basta-basta papatayin! Pahihirapan kita bago ko lagutan ang hininga mo! Nagbagsakan na ang mga nasusunog na parte ng gusali kaya hindi na natapos ng aswang ang sinasabi nito sa amin. Pinayuhan na kami ni Diaz na umalis na sa lugar na yon. Eksakto rin kasing narinig namin ang pagdagungdong ng langit. Napatingala kami. Saka ko lang napansin na nawala na ang kaninang nagniningning na buwan at mga bituin. Tama ang sinabi ni Diaz, umalis na tayo rito dahil mukhang uulan pa. Kailangan na natin magmadali dahil malayo-layo pang lalakarin natin bago ang tulay eh. Bakit kailangan pa natin magmadali? Patay naman na yung aswang Hindi tayo sigurado. Mas mabuti na rin makalayo rito. Tama, umalis na tayo rito para makahingi ng tulong sa mga kinauukulan. Alalahanin yung pagkalampas ng tulay, malayo-layo pa ang mga kabahayan. May nakilala akong tao na siguradong makakatulong sa atin. Minsan na niya akong pinaalalahanan nung papunta ko rito. Ay, kung alam ko lang talaga na ganito ang mangyayari, dapat nakinig na ako sa kanya. Absolutely. Kung di ka dumating dito, malamang pare-pareho kami nagpapatuloy sa pagbabagong buhay. Change career na sana kami, hindi yung lalo lang na trauma. Shut up, Lucy! You don't tell me when to shut up, Akala mo nakalimutan ko na yung ginawa mo sa akin kanina? Kapag nakaalis tayo rito, humanda ka talaga sa akin. Patawarin na ako ni Lord pero mananagot ka, I promise. Hindi ka nga sigurado kung sisikatan ka pa ng araw. What did you just say? Guys, Purper, Diaz, narinig niyo ang sinabi ng babaeng to, You're really getting into my nerve, girl. Tama ka na, te. Kanina paiyak-iyak ka pa't pahingi-hingi ng tulong habang sumisigaw. Inuubos mo talaga ang pasensya ko! Tama na mga girls! Aalis na tayo! Nauna nang naglakad si Diaz Kanina pa siya nakaalis! Dahil sa sinabi ni Purper, ay natigil na kami ni Lucy sa pagtatalo. Pare-pareho na kaming naglakad palayo sa nasusunog na gusali, habang ang pagkulog at pagkidlat ay tila palakas na ng palakas. Wala na nagsasalita sa amin. Makalipas lang ang ilang minuto, nang makita namin ang wishing well ay pare-pareho kaming nakahinga ng maluwag. Ibig sabihin kasi ay malapit na kami sa tulay. Pero bigla namang bumuhos ang ulan. Tuloy-tuloy na walang pahintulot. Nasiguro namin na sa lakas ng buhos ay siguradong namatay na ang malakas na apoy. Nagtakbuhan na kami hanggang sa makarating sa tapat ng tulay. Dinig na dinig namin ang malakas na pagragasahan ng ilog. Hindi kagad kami tumawid dahil bukod sa lakas ng agos, malakas din ang hangin. My God! Paano tayo tatawid dyan? Mainam kung isa-isa tayong tatawid dyan. Kapag marami, mas lalakas ang pag-uga ng tulay.
mas malaking tsansa na umikot to sa lakas ng hangin at pare-pareho tayong mahuhulog. I can't do it. Samahan mo ako, Purper. Please? O sige, ganito na lang ang gawin natin. Ikaw mauna, Diaz. Sumunod ka, Laika. Tapos magkasunuran na lang kami ni Lucy. Pero mauna ka pa rin ha. Hindi tayo pa pwedeng magdikit. Okay, got it. Pero huwag ka masyadong lalayo, ah. Oo, nasa likuran mo lang ako. Napaismid na lang ako sa kaartihan ni Lucy. Pagkatapos ay ginawa na nga namin ang sinabi ni Perper. Naunang naglakad si Diaz. Nang nasa gitna na siya ay saka ko sumunod. Daan-daan ang paghakbang namin dahil talagang malakas ang pag-uga ng tulay gawa ng malakas na pagulan. Sa tuwing napapalingon pa ako sa ilalim, hindi ko man nakikita ang tubig dahil sa dilim, dinig na dinig ko naman ang malakas na pagragasa ng tubig. Na kapag nahulog ang isang tao, ay sigurado ang kamatayan. Itinapat ko ang aking maliit na flashlight sa daan. Nang makita kong nakatawid na si Diaz, ay nagmamadali na rin ako para makasunod na ang nasa likuran. Hindi kagad ako nakakilos dahil biglang umihip ang malakas na hangin, kasabay ng pag-ugong na malakas na ulan. Napahawak ako sa gilid at tinimbang ang sarili ko para hindi matumba at mahulog. Pero dahil dito ay nabitiwan ko ang flashlight. Nahulog yon sa tinatapakan ko at gumulong-gulong hanggang sa tuluyang nahulog sa bangin. Nanginig ang tuhod ko dahil sa pag-iisip na baka mahulog na rin ako kasunod ng flashlight. Pero masinigpitan ko ang kapit katulad ng pagkapit ko sa Panginoon ng mga oras na yon. Sa kabila ng mga nararanasan ko. Lord, hindi naman sa ganito lang matatapos ang buhay ko, di po ba? Kung mamamatay man ako, pakiusap, yung magandang alaala naman po sana ang madadala ko dyan sa langit. Mabuti na lang din, kapareho ko ay may mga dala ring flashlight ang mga kasama ko. Magkasabay na itinutok sa akin ni Diaz at Purper sa magkabilang dulo ng tulay. Laika, ayos ka lang ba? Ha? Ayos lang ako, salamat. Ganun ba? O sige, itatapat namin sa iyo ang ilaw. Basta magtuloy-tuloy ka lang sa pagtawid sa kabila. Oo, sige. Nagtuloy-tuloy na ako sa paglalakad hanggang panay naman ang paglakas ng ulan pati ang pagkulog at pagkidlat. Sa kabutihang palad ay nakatawid ako ng ligtas. Salamat, Diaz. Perper! Kayo naman ang tumawid ni Lucy. Okay, sige. O Lucy, mauna ka na. Natatakot ako. Kaya mo yan. Huwag ka matakot. Habang abala sina Lucy at Purper sa kabilang dulo ng tulay, nakatutok naman ang flashlight namin sa kabila. Eksakto rin naman na huminto ang ulan pati ang pagkulog at pagkidlat. Kaya natuwa kami pare-pareho. Pero ang inakala naming magandang mangyayari ay panandalian lang pala. Mula sa hindi kalayuan ay pare-pareho naming narinig ang pag-ungol ng aswang. Nagulantang kami at hindi namin inaasahan ang pangyayaring yon. Nang itapat ni Purper ang flashlight sa kapunuan na nasa likod niya, nang igala niya to ay doon namin nakita sa di kalayuan si Crypto. Nasaan niyo pa rin tong nakakatakot na aswang na bingil. Pero tuklap-tuklap na ang balat dahil sa pagkasunog. Perper! Lucy, takbo na! Bilisan niyo! Pinagmadali na nga ni Purper si Lucy. Pero dahil sa takot sa pagtawid sa tulay ay mas lalo lang siyang bumagal. Babalik sana ako para tumulong pero pinigilan na ako ni Diaz. Sumabay din kasi ang muling pagbuhos ng ulan. Mas lumakas pa to kesa sa una. Takbo na! Bilis! Guys! Lucy, bilisan mo! Natatakot ako! Natatakot ako, Purper! Mahuhulog tayo! Mas matakot ka kapag nakuha tayo ng aswang na nasa likuran natin! Napatili si Lucy pero nanatili siyang nakakapit sa hawak dahil umuuga-uga na naman ang tulay. Lalo na nang sumampa sa kabilang dulo si Crypto. Sinabi ko naman sa inyo na hindi kayo makakatakas sa lugar na ito. Akala nyo ba basta-basta na lang ako mamamatay ha? Hindi rin kami basta-basta magpapahuli sa'yo, lupong! Ginagalit mo talaga ako ha? Tumakbo si Crypto sa tulay pero dahil sa lakas ng ulan ay umuga ito ng husto. Napasigaw si Lucy habang napapakapit ng mahigpit sa hawakan.
Tumindi lalo ang pag-uyog dahil sa ihip ng hangin at halos umigtad sila. Pare-pareho silang napakapit kaya nagtangka na akong hindi magpapigil kay Diaz para makatulong. Pero sinabihan niya akong kumuha na lang ng pupwedeng maging sandata laban sa aswang. Nakita kong ilang mga nakaparking sasakyan kabilang na ang sa akin. Sumilip ako sa mga ito at nang may nakita kong pwede magamit ay kinuha ko yun. Binasag ko na lang ang salamin at saka inabot ang mahabang tubo at screwdriver. Nagmadali akong bumalik at inabot ko ang mga to kay Diaz. Dalawa lang ang kinuha niya at ibinigay sa akin ang flashlight. Sinabi niya sa akin na gumawa ako ng paraan para putulin ang tali. Pero dahil sa taranta ko ay sumunod na lang din ako. Kahit ang totoo ay hindi ko alam kung paano yon gagawin. Bumalik siya kahit malakas ang pag-uga ng tulay. Nang makarating siya ay dali-dali niyang hinila si Lucy at hinatak hanggang sa makarating sa akin. Lucy, bumalik ka na sa sasakyan ko! Nakabukas na yon! Si Purper! Kami nang bahala sa kanya, bilis na! Pagtakbo ni Lucy sa loob ng sasakyan ay binuksan niya ito at itinapat ang liwanag sa kinaroroonan namin. Dito namin nakita ng malinaw ang tulay. Kasalukuyan na ngang nakikipagtunggali sina Purper at Diaz sa aswang na galit pa rin ang itsura. Talagang matibay kayo ha? Hindi talaga kayo magpapataig ha? Hindi talaga! Kanina ko pa sinasabi sa iyo yan eh! Hindi kami basta-basta magpapatalo sa iyo, ulupong na bata! Bata pala ha? Etong sa inyo mga walang ya kayo! Manda kayo sa aking lalaking tabaka! Gamit ang mahaba niyang mga kukong tila patalim, nakita kong inatake niya si Purper. Pero sa halip na tamaan yon, ay ang lubid ng tulay ang nadali at napigtas nun. Nagsanito ng pagkawala ng balanse ng tulay kaya tila nayugyog sila. Mas pinalakas pa ng pag-uga ng hangin at ulan. Umatake naman si Diaz at pinalo kagad ang aswang ng dala niyang tubo. Nang tinamaan yon ay napatras ito pero hindi nagpatinag. Nakita ko kung paanong kinalampag ng aswang ang malasawan niyang buntot at tumama to sa kahoy at nabuwal yon. Napiktal na naman ang makapal na tali pero nanatili pa rin matatag ang tulay. Sinamantala yon ng dalawa kong kasama. Pinasa ni Diaz ang screwdriver at pagkakuha ni Purper dito ay sinunggaban niya ang aswang at tinarak yon sa tiyan. Muling pinalo ni Diaz ang kalaban at napatras to. Dahilan din para mahawi ng matutulis na kuko ang iba pang makapal na lubid. Naputol na ang magkabilang lubid kaya mas lalong umuga ang tulay. Sa tansya ko ay ilang saglit na lang ay guguho na ito at kapag hindi sila umalis kagad ay mahuhulog silang lahat. Purper! Diaz! Tumakbo na kayo rito! Bilis! Hindi ko kayo matatakasin! Mamamatay kayong lahat sa kamay ko! Nakakaumay ka na paulit-ulit! Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, di ba? Ikaw ang mamamatay at hindi kami! Etong sayo! Muling ang pinagsasasaksak ni Purper sa tiyan ng aswang ng ilang beses. Saka siya umatras nang ginamit na naman ito ang malaswang buntot. Pagkalaon ay si Diaz ulit ang umatake. Pinagpapapalo niya ang aswang pero sa kasamaang palad ay natsyempohan siya nito. Nahawakan ni Crypto ang tubo at galit yung winasiwas. Mabuti na lang ay nakabitiw kagad si Diaz bago pa maitapon ng aswang ang nasabing bagay sa bangin sa ilalim. Kasunod nito ay tinusok niya sa tiyan ng lalaking kaharap pero muling napigtalang isa pang lubid. Kaya nawala na ng tuluyan sa balanse ang tulay. Natumba silang tatlo pakanan, kaya sa halip na tumama sa tiyan ni Diaz ang matulis na kuko, ay sa braso lang to tumama. Kitang-kita ko na ginamit niya yung pagkakataon para mas makakapit sa halimaw. Tumalon siya sa likuran nito at niyakap to ng maigpit saka sumigaw kay Purper. Nag-aalangan man ay wala nang nagawa ang kasamahan namin. Sinugod niya at pinagsasasaksak sa dibdib ng screwdriver si Crypto na naghuhumiyaw sa sakit. Nagwala-wala yon hanggang sa mabuwal si Diaz na nakakapit sa kanya sa likod. Nabitiwan na rin ni Purper ang screwdriver na nahulog sa bangin. Habang pinagmamasdan ko sila ay napapakuyom na lang ako dahil alam kong wala rin akong may tutulong. Nang marinig kong lumagitik na ang lubid na malapit banda sa akin ay nag-alala na ako ng husto. Purper!
Diaz! Mapuputol na yung tulay! Tumakbo na kayo! Bilis! Diaz! Abutin mo ang kamay ko, bilis! Bilisan nyo! Lumalagitik na yung mga lubid dito! Alam kong naramdaman din nila yon. Nang mahawakan si Diaz ay pagapang na silang tumakas. Pero muling bumangon si Crypto at gamit ang malasawa niyang buntot, hinigit niya sa paa ang isa sa dalawang lalaki. Nagulat ako nang matumba ng tuluyan si Diaz. Doon ko na lang namalayan na siya pala ang hinihigit ng aswang. Tuluyan ang nabuwalang tulay pero nagsimula yon sa kabilang dulo. Bago pa tuluyang maputol ang tulay ay nakatalo na si Purper malapit sa akin. Nahawakan ko pa siya pero hindi ko siya kagad nahigit paakyat dahil sa bigat nito. Pagtingin ko sa ilalim ay naaninag kong nakakapit sa paa niya si Diaz at sa ilalim naman ni Diaz ay si Crypto. Lucy, tulungan mo ako, bilis! Mahuhulog sila Perper at Diaz! Bilisan mo! My goodness! Huwag kang mamamatay, Perper! Hindi pwede! Oh my goodness! Sinikap namin silang atakin pero dahil sa bigat ng mga lalaki ay hindi talaga namin kinaya. Pero maya-maya lang ay nagulat ako dahil bigla silang gumaan. At sa isang iglap ay napatras kami ni Lucy at natumba sa putikan. Pagdilat ng mga mata ko ay nakita kong nakahandusay na si Purper na dahan-dahang tumatayo. Nasaan si Diaz? Bumitaw siya! Nakakainis! Sinabi ko naman sa kanya na huwag siyang bibitaw sa akin eh! Niligtas tayo ni Diaz. Oo, nagsakripisyo siya para mahulog kasama nung halimaw na yon. Wala na rin si Diaz. Patay na rin siya. Pero patay na rin ang aswang na bingil. Napayak ako nang marinig ko yun, Kabanong. Hanggang sa maramdaman ko na lang ang pagyapos ni Purper sa akin. Kahit papaano ay nakaramdaman ko ng kaginawaan at pansamantalang init ng katawan. Sa gitna ng malamig na gabing umuulan. Maya-maya pa ay sumakay kagad kami sa kotse ko. Pinaandar ko kagad ang sasakyan para makalayo na kami sa lugar na yun. Unti-unti na rin tumigil ang ulan kaya hindi na kami nahirapan sa pagtahak ng madilim na daan. Matagal na walang nagsasalita dahil pare-pareho kaming lutang sa mga nangyari. Hanggang sa binasag na lang to ni Lucy sa pamamagitan ng pagubo. Natatakot ako. Oh, bakit naman? Paano kung buhay pa yung aswang na yun? Paano kung pagbalik natin sa syudad, doon niya tayo huntingin? Hindi naman siguro mangyayari yun. Sa taas ng bangin na yun at sa lakas ng ragasan ng tubig, dinig na dinig nyo naman, di ba? Sigurado kung hindi nabubuhayin ng sino man doon. Himala na lang talaga. Sana nga hindi na siya mabuhay. Gusto ko na umuwi. Hindi pa tayo pwedeng umuwi. Dapat i-report natin tong nangyari. Pero bago natin gawin yun, pupunta muna tayo sa kakilala ko. Siguradong makakatulong siya sa atin. Wala nang umalma sa akin kaya sa kalaliman ng gabi, tinungo na nga namin ang address na ibinigay sa akin ni Jem nung nakaraang araw bago ako magtungo sa retreat house. Liblib din ang lugar na kinaroroonan niya pero nakita ko rin naman kaagad. At ang nakatutuwa ay naabutan namin siyang gising na parang mayroong inaayos na kung ano. Nagulat pa nga si Jem lalo na nang makitang basang-basa kami. Oh, teka, bakit basang-basa kayo? Jem, natatandaan mo ba yung sinabi mo sa akin nung nakaraan? Nung unang pagkikita natin? Oo. Totoo yung sinabi mong may kababalaghan doon sa retreat house. Saksi kaming 3 roon at namatay na ang lahat ng kasama namin doon. Tila nanlaki ang mga mata ni Jem, kaya inakag niya kami kaagad sa loob. Binigyan niya kami muna ng mga pansamantalang susuotin. Pagkatapos ay pinagtimpla niya kami ng mainit na inumin. Isinara niya rin ang pintuan at mga bintana. Saka kami nagpatuloy sa pag-uusap habang iniinom namin ni na Lucy at Purper ang mainit na tsaa. Ikinuwento na nga namin ang lahat-lahat dahil tiwala ko sa kanya ng lubos. Pwede mo ba kaming matulungang mapatunayan sa mga tao na may halimaw sa retreat house na yun? Oo naman, pero bakit niyo pa kailangan gawin yon? Kung sinasabi niyong patay na yung aswang. Para sa mga kasama naming namatay. Napatingin ako kay Lucy at Purper dahil parang umikot ang paningin ko. At nagulat na rin ako nang kapareho ko rin ang mga nangyari dun sa dalawa kong kasama.
Napatingin ako sa inumin at doon ko napagtanto na may kung anong nakalagay rito. Kaya nagbalik ako ng tingin kay Jem, pero nakangiti na siya habang pinagmamasdan kami. Anong nilagay mo sa inumin namin? Pampatulog at pamparalisa. Pero mababa lang naman ang sayo eh, katulad ng sinabi ng kapatid ko. Mas mataas lang sa mga kasama mo. Kapatid? Oo, yun ang sabi ni Crypto eh. May plano raw siya para sayo. Alam mo, salamat pala kasi dahil sa'yo namatay na yung lolo at lola namin. Magagawa na namin ang gusto namin. Napatingin ako bigla kay Lucy at Perper na tila nilalabanan ang nangyayari. Tumayo pang chubby kong kaibigan pero bumagsak na siya sa sahig na nakadilat ng mga mata. Hindi niya maigalaw ang sarili na katulad ni Lucy na nakaupo na lang at umiiyak sa takot. Hindi na rin sila pareho makapagsalita. Ilang saglit pa nga ay napatingin ako sa pinto na biglang bumukas. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Crypto na nasa anyo ng isang bata pero sunog-sunog ang katawan at maraming sugat. Ngumiti siya sa akin at umupo sa tapat ko habang pinagmamasdan akong pinaglalabanan ng pampatulog. Kumusta ate? Nagtataka ka ba kung paano ako nakaligtas? Hindi naman ako nahulog sa bangin eh. Dahil bago bumitaw ang kasama nyo, kumapit ako sa bato. Dito na ako dumiretso dahil alam kong dito rin ang punta nyo eh. Palaging ginagawa sa akin to ng kuya. Niririgaluhan niya ako ng madalas nang hindi alam na magkapatid na si Lolo Vincent at Lola Alisa. Hindi. Ngayon, mangyayari na ang dapat mangyari. Matulog ka na muna ng maimbing at kami na rin ni Kuya ang bahala sa lahat. Ako na ang bahala sa lahat. Pinilit kong labanan ang antok at panghihina. Pero hindi ako nagwagi. Hindi ko na rin kasi maigalaw ang katawan ko at ramdam ko na ang pamamanhid. Habang unti-unting nilalamon na kadiliman ng paligid ay saka ko naalala yung lalaking nakita ko nung isang gabi sa kuweba. Saka ko lang naisip na si Jem pala ang taong yun. Naiiyak akong pumikit habang humihingi ng tawad sa mga kasama ko. Ako na naman kasi nagdala sa kanila sa kapahamakan. Sa gitna ng kadiliman ay bigla rin akong napabalikwas ng bangon at tilaok lang ng manok ang nagpagising sa akin. Wakas,